Sa piitan, isang grupo ng mga tao ang dumating upang maningil ng utang sa isang tao, ngunit nagulat sila nang ang lalaki ay kalmadong humarap sa kanila. Ang pinuno, na puno ng galit, ay lumapit upang magsimula ng gulo, ngunit nagulat siya nang ang lalaki ay nagsalita ng isang bagay na nagpatahimik sa grupo na parang mga tigre kanina. Tahimik silang lumuhod at pinarangalan ang lalaki bilang pinuno ng lugar, kaya ano ang nangyari, sino ba talaga ang lalaking iyon, simulan na natin ang pelikula. 3 araw dito ay isang tahimik, marangal, at punong-puno ng insenso na templo. Ngunit pagdating ng gabi, nagiging isang kasino ito kung saan ang mga tao ay handang magwaldas ng pera hanggang sa sila ay malugi. Sa gitna ng mga sugarol, may isang lalaking nakasuot ng maayos na suit, na may pambihirang galing sa pagsusugal, ngunit sadyang nagpapatalo ng walang matira kahit isang sentimo. Ito ay dahil ang iba ay tumataya gamit ang pera, habang siya ay tumataya gamit ang buhay. Ang lalaking ito ay si Johan, at sa ngayon, si Johan ay nakaupo sa mesa ng sugal, naglalaro ng isang simpleng laro na katulad ng poker. Ang mga manlalaro ay sunod-sunod na tumataya, at sa bawat ikot ay maaaring tumawag o mag-fold. Sa huli, ang sinumang may pinakamalakas na kamay ang mananalo. Nang may kumpiyansa, nagpa siya si Johan sa isang all-in na estratehiya. Kapag hindi sigurado, all-in lang siya, na nagpapangamba sa mga kalalakihan at kababaihan sa mesa na hindi maglakas loob na tumawag. Subalit may isa pang naglaro ng buo, isang monghe na nakaupo at nagmumuni. Tila, sa kanyang pagiging kalmado, palaging sinusunod ng monghe ang mga galaw ni Johan nang walang pag-aalinlangan. Sa unang laro, nakuha ni Johan ang lahat ng pera ng lahat, na umakit sa pansin ng may-ari ng kasino. Agad tinawag ng may-ari ng kasino ang isang mandaraya na nagngangalang Usang, na may layuning kunin ang lahat ng pera ni Johan. Matapos umupo ni Usang sa mesa, mabilis na napansin ni Johan na isa itong master, kaya't kinuha niya ang mga baraha at muling hinati ang mga ito. Hindi nagtagumpay ang unang plano, kaya sinadya ng kawani ng kasino na magbuhos ng tubig sa isang babae, na nagbigay ng pagkakataon sa monghe, at Usang na magpalitan ng mga baraha. Hindi naman nakalusot kay Johan ang panlilinlang na ito, ngunit hindi niya ito isiniwalat at nagpatuloy sa pagtaya. Sa pagkakataong ito, ang 3 tao kasama ang monghe, Usang, at isa pa ay nagpasya na mag-all-in, inilagay ang lahat ng kanilang pera upang labanan si Johan. Ang huling resulta ay natalo si Johan sa lahat, ngunit tila hindi siya interesado sa panalo o talo sa mesa ng sugal, sa halip ay nakatuon siya sa ibang mga sugarol. Nang maubusan ng pera, biglang kinuha ni Johan ang isang titulo ng lupa, ngunit hindi niya ito nilayon na itaya. Sa katunayan, si Johan ay isang nag-aaral na piskal, at ang kanyang ama ay isa ring mahusay na piskal. Mahigit 10 taon na ang nakalipas sa isang templo, doon nagpaalam si Johan sa kanyang ama, pero hindi niya akalain na iyon na pala ang huling paalam. Pagkatapos, si Johan ay inalagaan ng templo sa loob ng ilang panahon, hanggang sa siya ay lumaki at sinundan ang yapak ng kanyang ama, at naging isang piskal. Nang matapos ang pagpupulong, biglang umalis ang babaeng kasama niya sa mesa, at sinabihan si Johan na malapit nang salakayin ng pulisya ang kasino, pinayuhan siyang umalis kaagad doon. Gayunpaman, may misyon si Johan kaya hindi siya makaalis. Bumalik sa mesa sa halip na hawakan ang titulo ng lupa bilang prenda, kinuha ni Johan ang pera mula sa kanyang kasamahan upang ipagpatuloy ang pagtaya. Pagkatapos ng pamilyar na serye ng pagtawag, sa huli ay natalo ulit si Johan. Ngunit hindi siya nagpanik, sa halip ay dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono. Inilarawan ng detalyado ang mga panlilinlang ng monghe at ng manloloko, at kinuna ng litrato bilang ebidensya. Sa totoo lang, hindi interesado si Johan sa mga panlilinlang sa mesa ng laro. Ang tunay niyang layunin ay kunan ng larawan ang isa pang sugarol, ngunit sa kasamaang palad ay hindi lumitaw ang taong iyon. Ang perang natalo ni Johan ay mabilis na nabawi ng pulisya sa raid, at ang lahat ng empleyado at sugarol sa kasino ay inaresto. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas ang may-ari ng kasino. Dahil sa piyansa ng piskalya, mabilis na pinalaya si Johan mula sa istasyon ng pulisya. Bumili siya ng ilang gamit upang bisitahin ang kanyang lola. Pagkamatay ng kanyang ama, si Johan at ang kanyang lola ay namuhay ng magkasama, at napakahirap ng kanilang buhay. Ngunit ngayon na si Johan ay naging piskal, malapit nang matapos ang mahihirap na araw na iyon. Pagkatapos, binisita ng mga kapwa piskal ang bahay ni Johan. Sila ang mga kasama ng kanyang ama sa pakikipaglaban at ngayon ay nais nilang suportahan si Johan. Gayunpaman, ang misyon sa pagkakataong ito ay nabigo dahil maraming sugarol ang nakakaalam na ng paglusob ng pulisya. Ang kanilang pangunahing target ay nakatanggap din ng impormasyon at hindi nagpakita ng bakas. Sa kasino na ito, mayroong isang boss ng gang na madalas na naglilipat ng milyon-milyong pera sa bulsa ng mga tiwaling piskal. Ang orihinal na misyon ni Johan ay itala ang transaksyon na ito, ngunit siya ay nabigo. Mahalagang bigyang diin na ang isang piskal na nagsasagawa ng lihim na investigasyon ang hindi isinisiwalat ang kanyang pagkakakilanlan ay ilegal. Sa makatuwid, ang gawaing ito ay ipinagkatiwala kay Johan, isang nag-aaral na piskal. Bagamat nabigo ang misyon, mayroon pa ring paraan ang kanyang superior upang mailigtas ang sitwasyon. Dati, ang lahat ng transaksyon sa pagsusugal ng amo ng gang ay inayos ng isang alipores. Kamakailan, nais ng alipores na ito na maging testigo, ngunit ginamit ng amo ang kanyang koneksyon sa pulisya upang ikulong siya bago pa man siya makapunta sa korte.
Kung makakapasok si Johan sa bilangguan at makakausap ang testigo na ito, makakakuha siya ng ebidensya laban sa amo. Nagpalit ng eksena ang isang tiwaling piskal na si Kepala Biro Hyung na nababalisa dahil sa pagsusuri sa kasino at sinusubukang alamin kung sino ang sumusubaybay sa kanya. Inutusan niya ang boss ng gang na harapin ang mga sumusubaybay. Ayaw ng boss ng gang na makipag-away sa piskal, ngunit hawak ni Kepala Biro Hyung ang napakaraming sikreto, kaya hindi siya makatanggi. Sa isang lihim na pagpupulong pagkatapos, isang espiya sa loob ang nagpadala ng listahan ng mga dumalo kay Kepala Biro Hyung. Sa parehong araw, ang superior ni Johan ay inatake sa ilalim ng lupa na paradahan, ngunit sa kabutihang palad ay lumaban at pinatay ang mamamatay tao. Samantala, iniisip ni Johan ang alok na pumasok sa bilangguan bilang espiya, ngunit hindi pa rin nakakapagpasya. Agad pagkatapos, pinilit siyang isakay sa kotse ng isang tao at dinala sa isang mesa ng operasyon. Gayunpaman, wala si Johan sa listahan. Ang bumihag sa kanya ay ang may-ari ng underground casino. Nakita ng may-ari ng casino na hindi normal si Johan mula pa sa simula matapos magsara ang casino at magdulot ng matinding pagkalugi. Hiniling niya kay Johan na ibigay ang titulo ng lupa upang mabawi ang pagkalugi, kung hindi ay sasaktan niya ang lola ni Johan. Habang nagsasalita, ginamit niya ang mga kagamitan sa ngipin upang pahirapan si Johan matapos siyang palayain at ibalik sa bahay ng kanyang superior. Hindi lamang hindi siya sumuko sa torture na iyon, ngunit lalo siyang naging determinado na labanan ang mga puwersang nasa ilalim ng lupa. Nagpasya siyang pumasok sa bilangguan bilang espiya upang makakuha ng ebidensya mula sa testigo. Kaagad noon, nakita ng superior ni Johan ang anino ng kanyang ama sa kanya. Nang gabing iyon, nanatili si Johan sa bahay ng kanyang superior. Kinabukasan, nang matanggap niya ang tawag mula sa kanyang lola, nalaman niya na may naghanap sa kanilang bahay. Pinamamahalaan ng lola ni Johan ang isang maliit na tindahan. Dinala ng may-ari ng kasino ang kanyang mga tauhan upang sirain ang tindahan na nagpaigting sa galit ni Johan, gusto niya lang patayin ang bastos na iyon. Gayunpaman, ang kalaban ay may hawak na tunay na martilyo na nagpahinto kay Johan sa paggawa ng anumang padalos-dalos na kilos. Pagkatapos ng insidenteng ito, napilitan si Johan na muling pag-isipan ang tungkol sa pagiging undercover agent sa bilangguan. Kung aalis siya, hindi niya alam kung ano ang gagawin ng may-ari ng kasino sa kanyang lola. Iniiwasan din ni Kepala Biro Hyung napagalitan si Johan habang mas nag-iisip ang nakatatanda para sa kanya. Kahapon, maraming kasamahan ang inatake at may ilan pang ang namatay. Marahil ay hindi na dapat kasangkot si Johan sa kasong ito. Nagpasya ang nakatatanda na pumunta sa opisina ng taga-usig upang hilingin na ilipat si Johan sa isang mas ligtas na departamento. Ngunit nang dumating siya sa paradahan, siya ay inambus at pinatay, nagbuwis ng buhay sa loob mismo ng kanyang sasakyan. Nang gabing iyon, natanggap ni Johan ang balita tungkol sa pagkamatay ng nakatatanda na itinuturing niyang guro at kaibigan. Nang makita ang huling habilin ng nakatatanda at lumuhat bumagsak sa sahig, nagliyab ang galit sa puso ni Johan. Pagkatapos, ipinagkatiwala ni Johan ang kanyang lola kay Kepala Biro Hyung upang alagaan at nagpasya siyang tanggapin ang naunang alok na pumasok sa bilangguan bilang espiya upang labanan ang madilim na puwersang nagkukubli sa sistema ng hustisya. Nagbuwis ng buhay ang ama ni Johan, ngayon naman ang kanyang nakatatanda. Marahil ang susunod ay si Johan mismo. Ngunit anuman ang mangyari, handa siyang isakripisyo ang lahat upang labanan hanggang sa huli. Sa ganoong paraan lamang hindi magiging walang saysay ang sakripisyo ng kanyang ama at nakatatanda. Si Johan ay inakusahan ng pakikilahok sa pagsusugal at ikinulong kasama ang mga nag-organisa ng kasino sa templo. Gayunpaman, ang pagpaparusa sa kasamaan ay hindi madali. Si Kepala Biro Hyung, ang tiwaling tao na puno ng kapangyarihan, ay matagal nang nakatingin kay Johan. Nahuhulaan niyang si Johan ay tiyak na espiya na ipinasok ni Kepala Biro Hyung sa kulungan upang mag-imbestiga. Ngunit ang operasyong ito ay iligal. Kung mabunyag, ang buong investigasyon ni Kepala Biro Hyung ay mawawala ng bisa. Dahil sa panganib na mabunyag, napilitan si Kepala Biro Hyung na burahin ang lahat ng impormasyong may kaugnayan sa misyon ng pag-espiya ni Johan. Wala nang pagkakakilanlan bilang espiya, si Johan ay isa na lamang ngayong puppet sa kamay ni Kepala Biro Hyung. Huminto pa nga siya sa sasakyan ng bilangguan upang hamunin si Johan ng harapan. Sa kulungan, naghihintay na magiganti ang mga taong tulad ni Teeth Thief at Usang, ang mga taong minsang inaresto ni Johan. Inaasahang matatanggap ni Johan ang numero ng bilanggo 2,345 at pagkatapos ng isang mahigpit na pagsusuri, ipinapasok niya ang kanyang bagahe sa selda. Lahat ng mga bilanggo ay mukhang hindi pala kaibigan, ngunit gayunpaman, hindi pa rin nakakalimutan ni Johan ang kanyang misyon. Pagpasok pa lang niya sa selda, agad siyang nagtanong tungkol sa pangalan ng testigo na si Ki Kwang, ngunit hindi niya inaasahang binugbog siya ng husto. Sa kabutihang palad, nakaligtas lang si Johan sa pagdating ng oras ng pagsusuri sa selda. Higit pa sa sorpresa, isa sa mga sumusuri sa selda ay isang bilanggo na may kakaibang hitsura, na tinatawag na Sun. Habang nag-check, napansin niya si Johan. Matapos hindi makahanap ng ipinagbabawal na gamit, kumain ng pritong manok si Sun, kasama ang direktor ng bilangguan na si Sang-su, at tila pareho silang may espesyal na atensyon kay Johan. Nang si Johan ay naghahanap pa rin kay Gi Kwang, dinala siya ng mga gwardya ng bilangguan sa isang liblib na lugar, kung saan naghihintay na ang grupo mula sa kasino ng templo.
Gayunpaman, hindi sila nagbalak na maghiganti kaagad, ngunit binantaan si Johan na maghanap ng paraan upang bayaran ang pinsala dahil sa pagsasara ng kasino. Pagkatapos ng pagbabanta, muling binugbog si Johan. Kasabay nito, binabantaan din ng may-ari ng kasino ang lola ni Johan, pinipilit siyang ibigay ang titulo ng lupa. Lalong lumalala ang sitwasyon nang mabugbog si Johan pagkapasok pa lang niya sa bilangguan. Napansin ng isang malaking bilanggo si Johan at nakatanggap ng isang tala na nagtuturo sa kanya na ilabas si Johan sa susunod na gabi. Sa oras ng paliligo, habang sinusubukan ni Johan na protektahan ang kanyang sarili, may tumawag sa kanya upang makipagkita sa isang mahalagang tao. Ang lalaking ito ay si Duchan. Pinamumunuan niya ang isang maliit na ganggito. Gustong tulungan ni Duchan si Johan na kumita ng malaking pera para makabayad sa mga salarin. Pagkatapos, aakyat si Johan sa mataas na posisyon at maghihiganti para kay Duchan para sa isang tao. Dahil 2 taon na ang nakakaraan, may isang taong pumasok sa piitan na ito. Nakipagsabuatan siya sa may-ari dito upang gawing malaking kasino ang piitan sa halip na bilangguan. Kaya't sinuman ang manalo sa larong ito ay magiging Dragon Tigre, at sinuman ang matalo ay magiging Dragon Aso. Bibigyan ni Duchan si Johan ng pera upang baguhin ang kanyang buhay. Ang kanyang trabaho ay kung paano manalo laban sa kanila. Samantala, dumalo si Kepalabiro Hyung sa isang selebrasyon para sa isang bagong piskal. Ngunit ang handaan ay nagdulot sa kanya ng pagkaasiwa dahil sa presensya ng ama nito, isang mataas na opisyal na kaalyado ni Bayonggok. Nais pa nga ng mataas na opisyal na ilipat si Kepalabiro Hyung at binalaan siya tungkol sa pamamahala kay Johan. Sa kabilang banda, ang babaeng tumulong kay Johan ay isinasagawa rin ang kanyang plano. Maayos na binanggit ni Sujon ang tungkol sa mga transaksyon ng impormasyon sa loob ng pamahalaan. Matapos ang pag-uusap, natanggap niya ang file ni Johan at naalala ang lalaking minsan nang humawak ng titulo ng lupa upang tumaya. Sinundan niya ang address sa file malapit sa bahay ng lola ni Johan at nakita niya mismo na may nanggugulo sa lola. Agad na ibinato ni Sujon ang isang bote ng alak sa sasakyang sumusubaybay. Agad siyang sinalubong ng lola ni Johan ng may inip. Akala ng lola ay malapit na kaibigan siya ng kanyang apo. Sa bilangguan, naglilinis si Johan ng banyo nang tawagin siya ng gwardiya sa isang walang taong banyo. Doon, binigyan siya ng numero ng telepono at isang cellphone. Bigla, narinig ni Johan ang boses ng kanyang lola sa kabilang linya. Bilang isang undercover na pulis, hindi niya maaaring ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, kaya nilunok niya ang sakit at sinabi sa lola na maayos ang kanyang pamumuhay sa bilangguan at hindi na kailangang mag-alala. Nahulaan ni Johan na bantaan ang kanyang lola mula sa labas dahil hindi pa siya binibisita ng lola niya sa buong panahong iyon. Naging emosyonal ang pag-uusap at parehong umiyak ang lola at apo. Sa sandaling ito, kinuha ni Sujon ang telepono at binalaan si Johan na nasa panganib ang kanyang lola, pinayuhan siyang lumayo sa mga big boss sa bilangguan. Gayunpaman, huli na ang babala dahil ang big boss ay isa ring dating pinuno ng gangster na mas mataas pa sa drug lord. Ang lugar kung saan nakatira ang lola ni Johan ay nasa ilalim ng planong paglilinaw na naging target. Binalaan ng big boss ang drug lord na huwag nang puntiryahin ang titulo ng lupa dahil ang lupaing iyon ay sa kanya na. Upang makuha ang titulo ng lupa ni Johan, kailangan nilang magbigay ng isang bagay muna. Generously na pinautang ni Duchan si Johan upang matulungan siyang malampasan ang labanan sa pagsusugal sa bilangguan. Naniniwala si Johan na kung malalampasan niya ang mga labanan, babalik siyang muli sa tao na binanggit ni Duchan na si Ki Kwang. Ipinaliwanag ng Duchan na ang direktor ng bilangguan na ito ay isang adik sa sugal. Ang bilangguan ay orihinal na nagkulong ng isang veteranong empleyado ng kasino at pagkatapos ay isang henyo sa pagsusugal na nagngangalang Son. 3 tao ang nagkaisa upang gawing underground kasino ang bilangguan na ito. Ang mga laro sa sugal sa bilangguan ay nahahati sa 3 antas. Ang pinakamababang antas ay sa pagitan ng mga bilanggo, kung saan ang taya ay sigarilyo, ang karaniwang pera sa bilangguan. Ang ikalawang antas ay mas advanced na laro ng sugal, para sa mga gwardiya ng bilangguan at mayayamang bilanggo, kung saan ang taya ay pera. Partikular, ang 2 antas na ito ay inorganisa bilang mga paligsahan. Pagkatapos ay aangat ang mga mahuhusay na manlalaro sa bawat antas. Ang pinakamataas na antas ay inorganisa ni Son na may malalaking laban, kumakatawan sa bilangguan na nakikipaglaban sa mga eksperto mula sa labas. Nakabuo si Son ng isang piling kuponan ng pagsusugal, na umaakit ng mga manlalaro mula sa labas upang kumita ng pera para sa direktor ng bilangguan. Nangangahulugan iyon na kung gusto ni Johan na makamit ang isang bagay sa bilangguan na ito, maaari niyang gamitin ang kanyang kasanayan sa pagsusugal upang mabuksan ang daan. Napagtanto ni Johan na ang bilangguan na ito ay naging isang underground casino, kung saan naglalaro ang mga bilanggo, pulis, at mayayamang bilanggo. Determinadong gamitin ni Johan ang kanyang mga kasanayan sa pagsusugal upang makataas. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na, kumpara sa mga nasa bilangguan, hindi pa rin sapat ang kanyang kasanayan. Ang mga manlalaro rito ay pawang mga master ng pagsusugal. Nagsisimula pa lamang ang laban ni Johan sa bilangguan at kailangan niyang gawin ang lahat upang mabuhay at matupad ang kanyang misyon. Habang nasa labas, bagamat itinuturing siyang kilalang manlalaro, si Johan ay hindi nakakuha ng anumang kalamangan sa kasino sa loob ng bilangguan.
Dito, ang popular na laro ay Texas Hold'em Poker. Ang mga patakaran ay hindi gaanong naiiba sa mga baraha sa kasino ng templo. Ngunit ang poker ay may mas maraming baraha at mas komplikadong kombinasyon na nangangailangan ng mas masusing pagkalkula. Sa unang laro, maganda ang baraha ni Johan na may 3 queen at nanalo siya sa laro. Ngunit habang nagpapakita pa siya ng pagmamalaki, sa kanyang pagmamayabang, binigyan siya ng kalaban ng isang wake-up call. Kung ang mga high-stakes na laro ay nakasalalay sa pagkalkula, ang mga ordinaryong laro naman ay mas nakasalalay sa swerte at kakayahan sa pag-arte. Si Johan, hawak ang pares ng aces, ay kumpiyansang naglagay ng malaking taya. Isang kalaban ang tila nag-aalangan, ngunit malakas ang boses, na tila nagpapanggap. Nagtaya ang kalaban ng isang sigarilyo, na parang nanloloko. Kumpiyansang sumunod si Johan sa taya, ngunit hindi niya inaasahang may pares ng hari ang kalaban. Lumabas na napakahusay umarte ng kalaban mula pa sa simula, nahulog si Johan sa bitag at natalo ang lahat. Si Duchon ay may mataas na pag-asa kay Johan sa simula, ngunit hindi niya inaasahang natalo siya sa kanyang unang laban. Sa mga sumunod na araw, kailangan pa ring lumahok ni Johan sa mga laban na inayos ni Duchon. Binalaan siyang muli, ngunit hindi nagbago ang resulta, natalo siya ng paulit-ulit. Lubos na nadismaya si Duchon, ngunit dahil sa titulo ng lupa ni Johan, binigyan pa rin niya si Johan ng pagkakataon na magsimulang muli. Gayunpaman, matapos mabigo si Johan, ang mga mula sa kasino ng templo ay muling naghanap ng gulo. Sa simula, makakatulong pa rin ang titulo ng lupa ni Johan sa kanila na makabawi ng kaunting puhunan. Ngunit ngayon na pinupuntirya ni Duchon ang pagkuha, lalo silang nagalit at nagpa siyang bugbugin si Johan para ilabas ang kanilang galit. Sa gitna ng paghabol ng maraming tao, kinailangan ni Johan na magtago sa bukid ng bilanggo, na iwasan niya ang pambubugbog, ngunit nahuli ng mga gwardiya at ikinulong dahil sa paglabas ng operating area. Nasa hiwalay na selda, si Johan ay nakikipag-usap lamang sa misteryosong bilanggo sa katabing selda, na ang boses lang ang naririnig niya, ngunit hindi pa niya nakikita. Napakakaiba ng pakikipag-usap ng kapwa bilanggo, palaging tungkol sa pagtaya. Pinakinggan ni Johan ang kapwa bilanggo na nagbahagi ng kanyang karanasan sa mga diskarte sa pagsusugal, ngunit nanatiling tahimik at hindi sumagot. Pagkatapos ay nag-alok ang kapwa bilanggo na turuan siya kung paano maglaro, ngunit hindi nagtiwala si Johan at mataktikang tumanggi. Samantala, sa labas, biglang nakilala ng lola ni Johan ang isang nawawalang batang lalaki na ang pangalan din ay Johan. Nagpasya siyang tulungan ang batang lalaki na hanapin ang kanyang pamilya, ngunit hindi niya inaasahang inabuso ang kanyang kabaitan. Dinala ng batang lalaki ang lola sa isang liblib na lugar at pagkatapos ay tumakas. Ilang sandali lang, isang lalaking nakamaskara ang lumitaw at pinatay siya. Si Johan, habang nakakulong, ay nakatanggap ng balita at lumabas para sa libing ng kanyang lola. Sa libing, nakaramdam siya ng matinding pagkabigo, at ang kanyang mukha ay nawala ng lahat ng sigla. Ang pagkamatay ng kanyang lola ay idineklara bilang isang aksidente, ngunit ang titulo ng lupa ay nawasak, na nagpapatunay na ang ari-arian ay nailipat na, ang pagkamatay ng kanyang lola ay malinaw na hindi isang aksidente. Isang dating kasamahan ni Johan na opisyal ang nagbigay sa kanya ng panyo na kunwari inagbibigay ng aliw. Ngunit alam ni Johan na hindi maraming tao ang nakakaalam tungkol sa titulo ng lupa at ang may-ari ng kasino ay hindi ang maghihiganti sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang lola. Nakita na ni Jikido ang titulo ng lupa noong nag-imbestiga, siya ang posibleng malaking suspect. Hindi na nagkunwari ang opisyal na ito, direkta niyang sinabi na ang paghawak kay Bayongguk ay paghawak sa kanyang ama at kailangang magbayad ni Johan. Nauna na niyang nilapitan ang lola ni Johan, nagkunwaring tutulungan siya upang maiwasan ang kasalanan, nilinlang ang lola upang kunin ang titulo ng lupa at pagkatapos ay walang awang pinatay siya. Galit na sumugod si Johan upang saktan si Jikido, ngunit hinila siya ni Kepala Birohyung. Ang sumunod na balita ay lalong nagpalungkot kay Johan, ang kanyang pagkakakilanlan bilang espiya ay nawasak, nangangahulugang ngayon ay wala na siya kundi isang tunay na kriminal. Ang dati ng miserable na buhay ni Johan ay lumubog sa pinakailalim na kailaliman. Pagbalik sa bilangguan, patuloy siyang nanatili sa hiwalay na selda. Ang tanging paraan para baliktarin niya ang sitwasyon ay sa pamamagitan ng kanyang kakayahan sa pagsusugal. Tinawag niya ang misteryosong kasamahan sa bilangguan na kanyang guro at sinimulan ang kanyang paglalakbay upang maging isang Diyos ng sugal. Ibinahagi ng kanyang kasama sa selda kay Johan ang kaalaman tungkol sa mga ranggo ng baraha sa Texas Hold'em at ilang algorithm batay sa probability theory. Mabilis na naintindihan ito ni Johan. Sa panahon ng kanyang pagkakakulong sa solitary confinement, nagsagawa si Johan ng mga espesyal na pagsasanay upang master ang pagbilang ng baraha. Nang malapit na siyang lumabas ng selda, ang buong solitary room ay puno ng lahat ng uri ng mathematical formula. Matatag na ang theoretical na pundasyon. Panahon na para isagawa niya ang kanyang mga kasanayan upang perpektuhin ang mga ito. Pagbalik sa communal cell, agad na nilapitan ni Johan si Duchon, nakikiusap na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ipinangako niya na babawiin ang doble ng halagang nawala niya dati. Walang pag-aalinlangan, agad na binigyan ni Duchon si Johan ng kaunting pera upang subukan muli. Nang umupo siya sa mesa ng baraha sa pagkakataong ito, hindi na umasa si Johan sa pagmamasid o swerte. Hindi niya pinansin ang lahat ng panlabas na salit, nakatuon lamang sa mga baraha na alam na niya at umaasa sa estilo ng paglalaro ng kanyang mga kalaban upang makahanap ng mga pahiwatig.
Ang maingat at tiyak na estilo ng paglalaro na ito ay isang nakamamatay na dagok sa mga taong umaasa lamang sa momentum at karanasan upang maglaro. Di nagtagal, naubos ni Johan ang pera ng ibang manlalaro at nakakuha ng maraming sigarilyo. Habang abala si Johan sa pagsusugal, nagpaplano sina Duchon at ang ibang mga bilanggo ng isang malaking operasyon. Plano nilang salakayin ang isang bilanggo na malapit nang lumabas sa bilangguan sa panahon ng pagpapalabas ng pelikula sa bilangguan. Gayunpaman, hindi pa isinisiwalat ang tiyak na target. Kinabukasan, muling ginulo ng mga siga mula sa kasino ng templo si Johan. Sa pagkakataong ito, may sapat na sigarilyo si Johan upang bayaran ang kanilang proteksyon. Gayunpaman, gusto ng mga siga na kumita pa. Ngunit handa si Johan, pumasok ang kanyang mga kasamahan sa selda at mabilis na tinalo ang mga siga. Naunawaan ni Johan na kung kailangan niyang magbayad ng bayad sa proteksyon, mas mabuting ibigay ito sa pinakamalakas sa bilangguan. Bagaman patuloy na nananalo si Johan, hindi pa rin siya kinakampihan ni Duchon. Isang araw, inutusan ni Duchon si Johan na magkunwari na may sakit upang makapasok sa infirmary at mangalap ng impormasyon tungkol kay Son. Mahirap magkunwari na may sakit, ngunit mas madaling magkunwari na nasugatan. Pinahirapan ni Duchon ang binti ni Johan, matagumpay siyang naipasok sa infirmary. Mas maganda ang kondisyon ng infirmary kaysa sa selda, at si Son, na may pribilehiyo, ay laging naroon. Naglakad si Johan papunta sa silid ni Son at hindi nakakandado ang pinto. Lihim siyang pumasok at nagsimulang maghalungkat, nakahanap ng isang libro tungkol sa pag-arte at isang baraha sa bintana. Ngunit bago pa man siya makapag-imbestiga ng mas malalim, nahuli si Johan at dinala sa harap ni Son. Mabilis na sinabi ni Johan na gusto niyang magtrabaho para kay Son, ngunit hindi madaling maloko si Son. Bigla niyang binali ang splint sa binti ni Johan, ngunit nalaman niyang may sugat talaga sa ilalim nito. Gayunpaman, hindi pa rin siya lubos na nagtiwala. Kinuha niya ang isang electroshock device at nagmungkahi ng isang laro kay Johan. Ang matatalo ay mapaparalisa ang kalahati ng katawan. Napakasimple ng laro, ang bawat isa ay maglalagay ng baraha sa kanilang noo. Makikita lamang ang baraha ng kalaban at kailangang hulaan ang kanilang sariling baraha. Sa prosesong ito, maaari silang magtanong sa isa't isa at hindi pinapayagang magsinungaling. Kung nahuling nagsinungaling, matatalo. Hindi nagmadali si Son na hulaan ang baraha. Patuloy niyang tinanong si Johan kung tauhan siya ni Duchon at patuloy na itinanggi ni Johan. Pagkatapos ay nagsimula silang parehong maghula ng baraha at tama ang hula ni Johan sa kanyang sariling baraha. Nang magsinungaling si Son tungkol sa kanyang baraha, nahuli siya ni Johan. Ayon sa mga patakaran ng laro, talo si Son, ngunit iginiit niya na pinagpapawisan si Johan dahil sa stress na nagpapatunay na nagsinungaling siya. Nagpasya siyang talo si Johan. Nagalit si Johan ngunit dahil sa sugat niya sa binti, mabilis siyang natumba. Sa kagipitan, mahigpit na niyakap ni Johan si Son at pareho silang nahulog sa electroshock device. Pareho silang nakuryente, ngunit mas mabuti ito kaysa sa harapin si Son. Pagkalabas niya sa infirmary, mabilis na napagtanto ni Johan na may malaking hidwaan sina Son at ang big boss na si Duchon. Pagkalabas ng infirmary, dinala si Johan ng mga gwardya dahil may dumating na bisita. Siya ang misteryosong babaeng sugarol na nakilala niya dati. Sa pagkakataong ito ay isiniwalat niya ang kanyang pangalan bilang si Sujon. Simula nang makilala niya si Johan, lagi siyang interesado sa kanya at sa pagkakataong ito ay sinabi niya na tutulungan niya siya sa anumang oras na kailangan niya. Pagkatapos ng pagbisita, dinala muli si Johan sa opisina ng warden. Narinig na si Johan ay dating probationary inspector. Ang warden ay nagpakita ng malaking paggalang at inalok pa siyang uminom ng bote ng beer. Kamakailan, lumitaw si Johan bilang isang mahusay na manlalaro sa D-level tournament sa bilangguan. Nakatawag ito ng pansin ng warden. Nais ni Johan na humingi ng tulong sa warden upang umakyat sa mas mataas na liga. Gayunpaman, sinabi ng warden na kailangan niyang gawin ito ng mag-isa kung gusto niyang makamit iyon. Nang bumalik si Johan sa selda, tinanong siya ni Duchon kung ano ang natuklasan niya habang iniimbestigahan si Son, ngunit maingat na hindi isiniwalat ni Johan na nahuli siya. Sinabi lang niya na walang kakaiba sa silid ni Son. Pagkaalis sa silid ni Duchon, sinuhulan ni Johan ang gwardya upang payagan siyang tumawag sa telepono. Ang taong gusto niyang kontakin ay si Sujon at hiniling niya sa kanya na gamitin ang kanyang koneksyon upang matulungan siyang makilala ang taong nasa silid katabi ng solitary confinement cell. Ang nagturo sa kanya kung paano maging mahusay sa pagsusugal. Dahil sa koneksyon ni Sujon, mabilis na nagkaroon ng pagkakataong makipagkita muli si Johan sa kanyang guro. Dati nang pinaghihinalaan ni Johan na ang taong ito, na may pambihirang husay sa pagsusugal, ay maaaring ang mahalagang saksi na hinahanap niya. Ngunit medyo nadismaya siya nang ipinagpalagailang ng taong ito ang sarili bilang isang propesor, isang taong nagtatago sa anino ni Son. Bagaman hindi malinaw ang dahilan, tinulungan pa rin ng propesor si Johan. Kinabukasan, dahil hindi nasisiyahan sa resulta na dinala ni Johan, inutusan ni Duchon ang kanyang mga tauhan na baliin ang binti ni Johan. Hindi pa gumaling ang kanyang binti at kung masaktan pa ito ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon. Desperadong lumaban si Johan.
Ngunit nang sumapit ang panganib, isang pito ang tumunog. Agad na lumitaw ang gwardiya at pinigilan ang insidente. Ang nagbigay ng tip ay ang propesor. Malinaw na may balak tulungan ng propesor si Johan, ngunit hindi niya sinabi ang dahilan. Nagbigay pa siya ng estratehiya upang matulungan si Johan na umakyat sa pinakamataas na antas ng paligsahan sa bilangguan. Iba ang mekanismo ng paligsahang ito, ang mga gwardiya ang maglalagay ng pera, at ang pinakamahusay na bilanggo ang magiging kalahok. Ang panalo ay paghahati-hatian sa pagitan ng bilanggo at ng gwardiya. Kung makakahanap si Johan ng mahusay na manlalaro, magkakaroon siya ng pagkakataong umakyat sa pinakamataas na antas ng paligsahan. Ngunit hindi siya maaaring umasa kay Duchon, ang pinuno ng paligsahan. Sa paligsahang ito, ang pinakamakapangyarihang tao ay si Kapitan Jin, ang pangalawa sa pinakamataas na ranggo sa bilangguan at pinuno din ng armadong unit. Si Jin ang talagang kumokontrol sa huling paligsahan. Sa kabutihang palad, si Kapitan Jin ay kababayan ng propesor at tinulungan niya si Johan na ipakilala kay Jin. Sa tanghalian ng araw na iyon, nakaupo sila sa tapat ni Jin. Hindi nag-atubiling suportahan ni Jin ang isang bagong manlalaro, ngunit mataas ang kanyang hinihingi. Kung manalo si Johan, kailangan niyang ibigay ang 60% ng premyo kay Jin, at kung matalo, ibabawas ang halaga na iyon sa trabaho ni Johan. Gayunpaman, sa matinding pagnanais na maghiganti, pumayag si Johan. Sa pagpapakilala ni Kapitan Jin, opisyal na pumasok si Johan sa huling paligsahan. Gayunpaman, ang kanyang unang laban ay hindi naging maayos dahil kinailangan niyang harapin hanggang mula sa kasino ng templo. Ang mga taong ito ay nagpakita na ng kanilang kakayahan sa pagsusugal dati at sa pagkakataong ito ay nagtutulungan sila upang talunin si Johan. Hindi tulad ng mga mababang antas na paligsahan, ang huling paligsahan ay naganap sa isang tahimik na kapaligiran na halos maririnig lamang ang tunog ng pagtambak ng mga chips. Pinanatili ni Johan ang mabagal at matatag na estilo ng paglalaro, naghihintay ng pagkakataon na gumanti. Biglang lumitaw si Son at pinalayas ang mga kalaban mula sa mesa at sumali sa laro laban kay Johan. Dati, pinahiya ni Johan si Son at sa pagkakataong ito, malamang na gusto ni Son na magbayad si Johan. Ayaw nang patagalin ang laban, nagpa siya si Johan na pabilisin ang takbo at huwag bigyan ng pagkakataon si Son. Mahigpit niyang hinawakan ang mga chips at nagsimulang sumalakay ng walang tigil, nilampasan ang tunog ng pagtambak ng chips ng kalaban. Bago ang laban na ito, espesyal na sinanay ng propesor si Johan. Bukod sa pagtuturo sa kanya ng mga diskarte sa pagsusugal, itinuro din ng propesor kay Johan ang mga trick sa pagmamanipula ng mga kalaban sa pamamagitan ng mga senyales mula sa kilos, kulay ng chip, at tunog na nilikha kapag nagbanggaan ang mga chips. Alam na ito ni Johan dati, kaya nagpa siyang gumamit ng diskarte sa pag-atras upang sumulong. Sinusubukang maglaro ng mag-isa upang manalo. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang sirain ang komunikasyon sa pagitan ng mga kalaban at tapusin ang laban. Ang nakakagulat ay sa halip na bitagin si Johan, ginamit ni Son ang mga lihim na signal upang ipaalam kay Johan ang kanyang mga baraha at ng kalaban. Nagpatuloy ang laban ni na Johan at ng monghe at ang kapalaran ay napagdesisyonan ng huling baraha. Inilabas ng monghe ang huling baraha na may ngiti sa mukha na nagdulot ng pagkabalisa kay Johan. Ngunit lumabas na ang baraha na iyon ang naghatid ng tagumpay kay Johan. Matapos ang unang tagumpay, hindi maintindihan ni Johan kung bakit siya tinulungan ni Son. Kinabukasan nang dumating siya upang makipagkita kay Son, dinala siya sa rooftop para sa isang pribadong pag-uusap. Ibinunyag ni Son na matagal na niyang napansin si Johan, na may katalinuhan, tapang, at kalmadong katangian ng isang mahusay na sugarol. Ang lahat ng mga paghihirap na ibinigay ni Son kay Johan dati ay isang pagsubok lamang at sa kanyang katapangan, nalampasan ito ni Johan. Nakakagulat, ang propesor ay hindi isang master ng pagsusugal, kundi isang artista lamang. Ang lahat ng mga aralin sa pagsusugal na natutunan ni Johan ay binuo ni Son. Nais ni Son na sumali si Johan sa kanyang panig upang kumita ng pera sa mesa ng pagsusugal. Nang mapagtanto ito, mabilis na tinalikuran ni Johan si Duchon at sumali sa grupo ni Son. Inilipat si Johan sa infirmary, kung saan ang kondisyon ay mas mahusay kaysa sa selda. Naghanda pa si Son ng suite para sa kanya. Hindi lang iyon, binigyan din ni Son si Johan ng malaking regalo. Ang saksing matagal nang hinahanap ni Johan ay si Ki Kwang sa katabing silid. Gayunpaman, ang taong ito ay nawala ng kakayahang mag-isip, hindi na makatugon sa labas ng mundo. Nagpa siya si Johan na huwag ibunyag ang tunay na dahilan kung bakit niya hinahanap ang saksi. Sa halip ay sinabi lang niya na may utang sa kanya ang taong ito. Sinabi ni Son na walang mahalaga ang taong ito maliban sa isang EDIC device. Akala ni Johan na ang device na ito ay naglalaman ng mahalagang ebidensya. Nang araw ng pagpapalabas ng pelikula, plano ni Duchon na salakayin ang isang bilanggo. Malinaw na si Son ang kanilang target. Hiniling ni Duchon kay Johan na ilabas si Son, ngunit mabilis na napagtanto ni Johan ang intensyon na ito. Alam na niya na pinaplano ni Duchon na patayin silang dalawa ni Son. Dati nang tinulungan ni Johan ang isang bingi na bilanggo at isiniwalat ng taong ito ang plano ni Duchon sa kanya. Kaya, inayos ni Son ang kanyang mga tauhan upang dumating bilang pampalakas. Gayunpaman, ipinaalam ni Duchon sa mga gwardiya, kaya hindi nakarating sa tamang oras ang pampalakas.
Ngunit sa pagkakataong ito, sumugod sina Duchan at ang kanyang mga kasamahan na determinadong patayin sina Johan at Son. Walang pagpipilian ang dalawa kundi patuloy na lumaban, bawat isa ay nakikipaglaban ng mag-isa. Huwag tingnan ang payat na pangangatawan ni Son, kapag nakikipaglaban, hindi siya nag-aatubili. Ang mga magnanakaw na humahawak ng estatwa ay hindi rin niya kalaban. Ipinakita naman ni Johan ang kanyang pagiging walang takot, na bahagyang dahil sa armor na gawa sa plaster na kanilang ginawa sa infirmary. Sa proteksyon ng armor, matagal silang nakapagpatuloy. Ngunit sa huli, napasubo pa rin si Son kay Duchan. Sa grupong ito, iisa lang ang maaaring maging pinuno at matagal nang hindi nasisiyahan si Duchan sa sitwasyon, ngayon ay gusto niyang bawiin ang posisyong iyon. Ngunit nang malapit ng kumilos si Duchan, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga gwardiya na dinakip ang buong grupo ni Duchan. Lahat ng gwardiya na ito ay kakampi ni Son. Mabilis nilang iginapos si Duchan at ang kanyang mga tauhan at inihandog kay Son. Susunod, plano ni Son na gumawa ng mga aksidente upang patayin silang lahat. Kabilang sa mga papatayin ay isang double agent na nagtatrabaho para sa magkabilang panig, ang dating propesor na aktor. Siya ang nagbunyag ng impormasyon na naging sanhi upang harangan ng isa pang grupo ng mga gwardiya ang tulong mula sa mga tauhan ni Son na muntik nang ikamatay nina Johan at Son. Ngunit ang grupo ng mga gwardiya na dumating upang iligtas ay ang tulong na ipinagpalit ni Johan mula kay Kapitan Jin matapos manalo ng malaking halaga ng pera at ibinahagi niya ang 70% ng halagang iyon. Gayunpaman, bago pa man mapatay sina Duchan at ang kanyang mga kasamahan, tumawag si Warden Sangsu at sinabing huwag nang palakihin ang bagay at huwag maging malupit. Dahil dito, wala nang nagawa si Son kundi sumunod. Kahit na ano paman, mayroon pa ring malalaking personalidad sa bilangguang ito na ayaw magpahalata. Ang mga personalidad na ito ay naninirahan sa isang espesyal na pasilidad ng detensyon at kahit si Son, isang mapang-api, ay hindi nangahas na galawin sila. Pagkatapos ng insidente, opisyal na naging kanang kamay ni Son si Johan, ang kanyang katayuan ay lubhang tumaas kumpara dati. Samantala, si Sujon ay nasa simbahan. Bumubulong ng isang pag-uusap na para bang paalalahanan ang kanyang sarili na huwag kalimutan ang malalim na paghihiganti sa nakaraan. Pagkatapos ay lihim siyang nakipagkita sa isang babaeng pulis, nagplano silang dalawa ng isang lihim na investigasyon. Ang investigasyon ni Sujon ay tila lubos na nangangailangan ng tulong ni Johan, kaya't ilang beses na niyang sinubukang tulungan siya dati. Sa kasalukuyan, dala niya ang mga dokumento na may kaugnayan sa kaso ng pagpatay sa lola ni Johan. Pinili ni Sujon si Johan dahil magkapareho sila ng kaaway, ang masamang piskal na si Bayonggok. Nang marinig ang pangalang ito, walang pag-aalinlangang sumang-ayon si Johan na makipagtulungan kay Sujon. Upang makatulong, ang unang hakbang na kailangan ni Johan ay kontrolin ang bilangguan ng mga sugarol. Sa katunayan, kahit hindi hilingin ni Sujon, gagawin din ito ni Johan para sa kanyang sariling paghihiganti. Ngunit sa ngayon, malinaw na malayo pa rin ang kanyang antas. Masigasig na sinanay ni Son si Johan at naghanda ng maraming espesyal na sesyon ng pagsasanay upang mapabuti ang kanyang kakayahan. Ang unang sesyon ng pagsasanay ay pakikipaglaban, napakasimple din ng pamamaraan ng pagsasanay. Itatapon si Johan sa gitna ng mga bilanggo sa kasino ng templo. Sa harap ng maraming kaaway, tanging makakaiyak at makakapagbigay lamang ng suntok si Johan. Matapos bugbugin hanggang sa dumugo ang kanyang ulo, muling pumasok si Johan sa pangalawang yugto ng pagsasanay. Dati, natutunan na niya kung paano magbilang ng baraha at magbasa ng signal sa pagsusugal. Ngayon ay kailangan niyang matuto ng isa pang mahalagang kasanayan sa pagsusugal, ang dexterity ng kamay. Ituturo ni Siung Juan kay Johan ang dexterity ng kamay, malumanay niyang hahalo ang mga baraha at ilalagay ang tatlong alas sa itaas, habang hawak ang huling alas sa kanyang kamay napakasanay na teknikal na kasanayan. Gayunpaman, tila walang likas na talento si Johan sa aspetong ito. Buong araw siyang nag-aaral, ngunit hindi gaanong umuunlad na nagdulot ng pagkadismaya kay Siung Juan. Ang ikatlong sesyon ng pagsasanay ay upang palawakin ang pananaw ni Johan. Bagaman hindi siya direktang makakalahok sa mga laro ng baraha, maaari siyang makatulong sa mga high-stakes na laro. Upang makasali sa mga larong ito, ang bayad sa pagpasok ay 100,000 won kada oras. Nagtatrabaho si Johan bilang tagapagsilbi, nagtitimpla ng tsaa, nagbubuhos ng tubig, at kumikita ng kaunting pera, pati na rin ang pagpapalawak ng kanyang kaalaman. Sa mga ito, ang pinakamalaking kita ay hindi mula sa mesa ng pagsusugal, kundi mula sa ilalim. Maraming opisyal at negosyante kapag naubusan ng pera ay magsanla ng kanilang mga ari-arian, at ang mga ari-arian na ito ay maaaring maging mahalagang ebidensya. Sa puntong ito, pinayuhan ni Siung Juan si Son na bago pa si Johan. Ang masyadong maagang pagkahantad sa mga karanasang ito ay maaaring magdulot ng pagkadismaya sa ibang mga kapatid. Tila medyo maselan ang sitwasyon ni Johan sa ngayon. Di nagtagal, lumitaw si Sujon na may mga pasa sa mukha upang hanapin si Johan. Matapos ang lahat ng pagsisikap, malaki ang halaga ng ebidensya na nakalap ni Johan. Ito ay isang surveillance video na nagpapakita na ang taong nag-abandona kay Johan ay si Kepala Biro Hyung, ang nagpadala sa kanya upang maging isang incident. Nang makita ito, lubos na bumagsak si Johan. Galit siya sa pagkamatay ng kanyang lola at takot na ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang insider ay mananatiling nakabaon magpakailanman.
Regular na bumabalik si Kepalabiro Hyung upang bisitahin si Johan. At nang tanungin ni Johan ang tungkol sa investigasyon ng mga black spots, muli niyang nakaharap ang Kepalabiro. Sa oras na iyon, natuklasan ni Johan na maraming senyales ng pagsisinungaling si Kepalabiro Hyung. Nabanggit dati ni Johan na si Kepalabiro Hyung ay na-promote kamakailan. Nang walang pagtatago, diretsong pinuna ni Johan na pinatay niya ang kanyang lola at tinatakan ang kanyang sarili at ang iba pang kasamahan kapalit ng pagkakataong umakyat sa ranggo. Nagalit si Kepalabiro Hyung, pinagsabihan siyang bastos at tumalikod para umalis. Ngunit sa kanyang galit, hindi inaasahang itinago ni Johan ang isang kutsilyo at handa na siyang maghiganti kaagad. Ginamit ni Johan ang pagkakataong bumisita si Kepalabiro Hyung upang gumanti at patayin siya. Ngunit lahat ng iyon ay imahinasyon lamang ni Johan. Batay lamang sa video, hindi niya matitiyak na talagang ang ipinagkanulo siya ni Kepalabiro Hyung. Sa kasalukuyan, kailangan munang magtiis ni Johan at maghintay hanggang sa malantad ang katotohanan bago siya makakilos. Sa katunayan, hindi si Kepalabiro Hyung ang pumatay. Nakatanggap lamang siya ng tip sa lokasyon at nang dumating siya, nakita niya ang lola ni Johan na naghihingalo habang sinusubukang iligtas ang isang tao, ngunit huli na. Bumalik ang kwento sa 5 araw bago matuto si Johan kay Son at ilang beses siyang binugbog. Gayunpaman, patuloy na bumuti ang kanyang mga kasanayan. Isang araw, inutusan siya ni Son na hanapin ang lihim na tala-arawan ng mga manlalaro sa high-stakes tournament na pinamumunuan ni Seung Hwan. Pinaghihinalaan ni Son na lihim na nagtatago ng pera ang mga taong ito. Wala siyang ibang pagpipilian, tinanggap ni Johan ang misyon, ngunit sa proseso ng lihim na investigasyon, nahuli siya ni Seung Hwan. Nahuli si Johan habang pumapasok sa storage room ng mga record. Gayunpaman, hindi pinahirapan ni Seung Hwan si Johan at sinabi lamang sa kanya na umalis kaagad bago siya mahuli ng mga gwardya. Pagkaalis ni Johan, ginamit ni Seung Hwan ang isang shredder upang sirain ang isang record. Mukhang nagtatago siya ng isang lihim. Balak sanang tanungin ni Johan si Seung Hwan kung siya ang gustong magbabala sa kanya, ngunit matapos uminom ng tasa ng tsaa, nalason siya at kinailangan niyang pumunta sa infirmary. Ito ang pangalawang babala ni Seung Hwan, gusto niya na manahimik si Johan, bumalik sa selda, at hindi na magtrabaho para kay Son. Ngunit paggising niya, lihim na ginamit ni Johan ang telepono sa infirmary upang tumawag sa labas, sinabing nakahanap na siya ng ebidensya. Narinig ni Seung Hwan ang tawag, ngunit inasahan na ito ni Johan at nagpasok siya ng peking numero ng telepono. Nang sinubukan ni Seung Hwan na tawagan siya, hindi niya ito makontak. Ngunit hindi tumigil si Seung Hwan at mabilis niyang natagpuan ang dalawang bagay na itinago ni Johan, isang voice recorder at isang kutsilyo. Sa puntong ito, bumalik ang kwento sa simula, kung saan dati nang tumawag si Johan upang hilingin kay Kepalabiro Hyung na bisitahin ang bilangguan. Ang dalawang bagay na ito ay inihanda sana para harapin siya, ngunit sa huli ay hindi nagamit. Samantala, tinanggap ng bilangguan ang isang mahalagang bisita, ang pinuno ng yang group. Pangunahin siyang nakikipagnegosyo sa iligal na pagsusugal. Dati, ang bilangguan ay may kasino na pinamamahalaan nila, ngunit nakialam si Seung Hwan na lubhang ikinadismaya ni Chairman Yang Jun. Bukod pa rito, sina Yang Jun at Seung ay matagal nang magkakilala at mayroong hindi nalulutas na masamang dugo sa pagitan nila. Noong bata pa si Seung, pinarusahan siya ni Chairman Yang sa pamamagitan ng pagpuksa sa lahi ni Seung. Sa labas ng kulungan, nalaman ni Soojeon at ng pulis ang tungkol sa bata na inakit at natrap noong araw na namatay ang lola ni Johan. Tahimik ang batang ito ngayon na nagdudulot ng maraming kahirapan. Kasabay nito, naalaala ni Chief yung ang insidente kung saan nawala ng kredibilidad si Johan at nagpasya siyang imbestigahan mula sa numero ng telepono na nagpadala ng lokasyon ng lola ni Johan. Tulad ng inaasahan, si Beongguk ang nasa likod ng lahat. Unti-unting kumalma si Johan sa kanyang pagbalik, kung saan hindi niya sinasadyang nakasalubong si Chairman Yang. Malabo siyang nagsabi na mag-ingat, huwag hayaang masaktan ka ng talim. Nang maglaon, habang nakikipag-usap kay Johan, tila inakala niya na si Johan ang ipinadala ni Son upang paslangin siya. Bagaman hindi niya natagpuan ang talim, pagbalik niya, ang kutsilyo at recorder na itinago ni Johan sa kanyang medyas ay nagpataas ng pagdududa kay Son. Pagkatapos, sinuwerte si Johan nang isabit siya at humanda para sa bagong pagpapahirap. Wala nang ibang paraan, kinailangan ni Johan na isalaysay ang buong proseso ng kanyang pagkakakulong. Batay sa kakayahan ni Son sa pagsusuri ng tao, pagkatapos ng maraming taon ng pagsusugal, tinasa niya na hindi nagsisinungaling si Johan at pinakawalan siya. Matapos malutas ang hindi pagkakaunawaan, tila nagkasundo ang dalawa. Pangangatawan, dati, nagtakda si Chairman Yang ng isang laban kay Son sa isang laro ng sugal upang magpasya sa pagmamay-ari ng kasino sa bilangguan. Nagpasya si Son na piliin si Johan bilang kanyang kinatawan upang labanan si Chairman Yang. Pauwi sa kanyang silid, pinangunahan ni Taekwang ang maraming tauhan na nagpapahayag ng kanyang hindi pagkakontento sa paboritismo ni Son. Nakita ni Son ito at hindi nagsalita ng marami, ginamit lamang ang isang patpat upang patumbahin si Taekwang. Ang iba pang mga tauhan ay nakakita nito at hindi na naglakas loob na magsalita pa, tahimik lamang na nagbigay daan sa dalawa.
Kaagad pagkatapos, sinimulan ni Son ang espesyal na pagsasanay para kay Johan. Kailangan niyang master ang mga kasanayan sa pagsusugal sa loob ng 3 linggo bago magsimula ang laban. Direktang itinuro ni Son ang mga teknik tulad ng paghahati ng baraha, pagtatanggal ng baraha, at pagpapalit ng baraha. Matapos matutunan ang mga teknik na ito, kayang ibigay ni Johan ang anumang baraha na gusto niya. Bukod pa rito, kailangan ding panatilihin ang mga teknik sa pagmemorya ng baraha at pagkontrol ng baraha. Gumamit si Son ng kalahating bola upang sanayin ang kakayahan ni Johan na makita ang mga baraha at ginamit ang mga salamin sa paligid upang suriin ang bawat galaw niya. Mabilis na umunlad ang kakayahan ni Johan. Habang nag-aaral, ikinuwento ni Son ang alitan sa pagitan niya at ni Chairman Yang. Noong bata pa si Son, kilala siya sa kanyang mataas na kasanayan at banta sa posisyon ni Chairman Yang sa mundo ng sugal. Sa isang mapagpasyang laban, malaki ang ibinayad ni Son para sa kanyang kawalan ng karanasan. Ang hindi nakikitang tuntunin sa mesa ng sugal ay huwag mahuli kung hindi ay parurusahan ng husto. Matapos matuklasan ang kanyang teknik ni Chairman Yang, nawalan si Son ng mahalagang bahagi, ngunit kalaunan ay gumaling sa pamamagitan ng operasyon. Sa paglipas ng panahon, lalong nagiging perpekto ang teknik ni Johan at papalapit ang araw ng laban. Sa araw ng laban, si Chairman Yang at ang kanyang babaeng katulong ay dumating sa bilangguan na may agresibong saloobin. Pinausad ni Son si Johan na bata pa sa upuan. Sa usapin ng momentum, malaki ang pagkakaiba ng dalawang panig. Hindi nakatakda ang pagtatapos ng laban, 4 na tao ang salit-salitan sa paghahati ng baraha, na tahasang pinapayagan ang paglalaro ng baraha. Gayunpaman, kailangan mong linlangin ang mga mata ng kalaban. Unang naghati ng baraha si Chairman Yang na nakakuha ng 7 at 8. Si Johan ay may nakaraang laban na baraha at ang kanyang pampublikong baraha ay may mga barahang panglaban. Kasama ang pangunahing baraha, maaaring magkaroon si Chairman Yang ng 4 na baraha. Samantala, mayroon ding napakalakas na set ng baraha si Johan. Napakasalimuot ng paglalaro ni Son, ngunit sa kabutihang palad, parehong si Son at Johan ay kaunti lamang ang nilalaro at mabilis na nag-fold na iniiwasan ang unang round ni Chairman Yang. Sumunod ay ang turno ni Son na maghati ng baraha. Ang kanyang mga kasanayan pagkatapos ng maraming taon ay hindi rin maaaring maliitin. Makakakuha si Chairman Yang ng sunod-sunod na set ng baraha mula sa basic at public card, samantalang si Son ay may barahang angkop para harapin ito. Maingat din ang diskarte ni Chairman Yang, walang pag-aalinlangan na nagpasya siyang mag-fold. Gayunpaman, naroon pa rin si Johan para maghugas ng kamay at tingnan kung ano ang sitwasyon. Ngunit palaging pinipili ni Johan ang paghahati ng baraha at hindi madaling ipinapakita ang kanyang baraha. Sa ganoong paraan, naglaro ang 4 na tao ng matatag sa loob ng ilang rounds at mahirap matukoy ang sitwasyon sa mesa. Sa puntong ito, nakita ni Son na nasa mabuting kondisyon si Johan at kaagad siyang sumenyas upang ipakita niya ang kanyang baraha. Ngunit sa 3 linggong karanasan ni Johan, paano niya malilinlang si Chairman Yang? Nararapat lamang sa isang tao na nag-aral ng sugal sa loob ng 10 taon. Madali niyang natuklasan na hindi tumpak ang teknik ni Johan. Agad kumilos si Son, hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kanyang katulong at natagpuan ang mga barahang nakatago sa kamay nito. Lumalabas na hinihintay pala ni Son na ilabas ni Johan ang kanyang baraha upang matuklasan at mawalan ng pag-iingat ang katulong na nagbigay ng pagkakataon kay Johan na magkamali. Kung matatanggal ang katulong, mawawalan si Chairman Yang ng kanyang kanang kamay, at si Johan ay magiging isang baguhan lamang na isasakripisyo. Malinaw na nakita ni Chairman Yang ang mga pakinabang at disadvantage sa sitwasyong ito. Sa huli, pinatunayan ng laban na si Son ang nanalo sa pustahan. Wala na siyang magawa kundi tanggapin ang pagkatalo at isuko ang hangarin niyang mabawi ang kasino sa bilangguan. Gayunpaman, ang pagiging piyesa sa kamay ng iba ay hindi masyadong ikinabahala ni Johan. Ang panahon ng pagsubok na ito ay humubog sa kanya upang maging isang taong may matatag na puso sa mundo ng pagsusugal. Isang buwan matapos gumaling si Tae Kwang sa kanyang pinsala, ang unang bagay na ginawa niya pagbalik ay ang makipag-ayos kay Johan. Sa panahong ito, natapos na ni Son ang kanyang sentensya sa bilangguan at wala nang nagpoprotekta kay Johan. Higit na mataas ang reputasyon ni Tae Kwang kaysa kay Johan. Bagaman itinalaga ni Son si Johan bilang kanyang kahalili, wala rin itong silbi. Nang makita ang nalalapit na bagong labanan, hindi na kumilos pa si Johan. Pinaubayan na lang niya ang lahat kay Tae Kwang, inihayag ang 2 mahalagang punto. Una, walang pakialam si Johan sa pera sa kasino ng bilangguan at ang kanyang bahagi ay maaaring ibigay ng buo kay Tae Kwang. Pangalawa, may koneksyon si Johan sa piskalya at si Tae Kwang ay isang matalinong tao, mabilis niyang naunawaan ang sitwasyon. Bakit hindi na lang magtrabaho para kumita ng pera sa halip na makipaglaban hanggang sa huli kay Johan? Kaya naman, kasama ang kanyang mga tauhan, nagpahayag siya ng pagpapasakop kay Johan. Kaya, matagumpay na nakuha ni Johan ang posisyon ni Son at mas lumapit pa sa matagumpay na paghihiganti. Nang matatag na ang kanyang posisyon bilang nag-iisang pinuno sa bilangguan, sa oras na ito ay nagdala si Sujo ng bagong balita. Inilabas, ang batang nag-akit sa lola ni Johan noong araw na iyon, ang kanyang ama ay dating senior executive sa isang dayuhang bangko, ngunit biglang bumalik sa bansa at nagtrabaho sa virtual finance.
Ang pag-imbestiga kung ano ang ginagawa ng ama ng bata ay makakatulong upang matukoy ang puwersa sa likod ng pagpatay sa lola ni Johan. Gayunpaman, upang imbestigahan ito, kinakailangan na gumamit ng isang napakalakas na network ng relasyon. Sa bilangguan na ito ay mayroong isang gusali na tinatawag na Fintinlu, kung saan nakakulong ang mga matataas na opisyal. Bagaman maraming pera ang kayang kitain ni Johan, sa usaping ito ay hindi rin makakatulong ang direktor ng bilangguan. Kaya napilitan si Johan na magpanggap na taga Fintinlu. Agad siyang nakipag-ugnayan sa warden ng bilangguan, umaasang matutulungan niya si Johan na makapasok. Nang marinig na nais makipagkita kay Johan ng isang mataas na opisyal mula sa Fintinlu, hindi naglakas loob ang warden na magtanong pa o magpabagal, at agad siyang pinayagan na makapasok. Hindi niya inaasahan na pagpasok pa lang niya sa pinto, hinarang na siya ng isang manggagawa mula sa Fintinlu. Plano sana ni Johan na humingi ng tulong sa warden, ngunit hindi niya inaasahan na kailangan pa palang magtrabaho ng warden para sa manggagawang ito. Ang Fintinlu ay talagang isang lugar na maraming sikreto. Kaya, walang nakuhang impormasyon si Johan at naharang sa labas. Tanging si Sujon lamang ang maaari niyang hilingan ng tulong. Nagkataon nakakilala ni Sujon ang manggagawang ito. Ang tagapaglingkod sa Fintinlu ay nagngangalang Kim Bayong, siya ang pinuno ng ika-negatibo, 4 na grupo ng pautang at isa rin sa mga nangungunang manlalaro ng sugal sa mundo. Nilayo ni Johan na suhulan si Kim Bayong ng ginto upang makapasok sa Fintinlu, ngunit ang isang taong tulad ni Kim Bayong ay hindi madaling bilhin ng pera. Sa huli, walang nakuhang resulta si Johan sa negosasyong ito. Gayunpaman, bukod sa pagpapakilala kay Kim Bayong, nagdala rin si Sujon ng ilang impormasyon mula sa labas. Ang mga nasa likod ng mga tiwaling piskal tulad ni Bayongguk ay ang grupo ni Chairman Yang. Bagaman si Chairman Yang ay isa lamang subaltern, ang kanyang nakatatandang kapatid, si Yang Ihwa, ang tunay na boss. Nang malaman ito, naisip ni Johan na isama si Sun, na kalalabas lang ng kulungan dahil mayroon na silang iisang kaaway. Bukod pa rito, kailangan ding humanap ng paraan ni Johan upang malampasan si Chief Warden Su. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang tagapamahala ng kasino para sa warden ng bilangguan upang lihim na lapitan ang mahalagang bilanggo sa gabi at hingin ang vault ng warden ng bilangguan na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa pera ng mga bilanggo. Natagpuan ni Johan ang bilanggo na namamahala sa pananalapi ni Kim Bayong at hinarap siya. Bilang resulta, agad na pinuntahan ni Kim Bayong si Johan kinagabihan para makipagnegosasyon. Humingi si Johan ng tulong mula sa koneksyon ng Fintinlu upang imbestigahan ang kaso ng batang naging dahilan ng pagkasawi ng kanyang lola. Pumayag si Kim Bayong, ngunit kailangan munang tulungan siya ni Johan sa isang bagay. Agad na sumang-ayon si Johan. Kinabukasan, sa pag-aayos ni Kim Bayong, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-break sandali mula sa bilangguan. Napakasimple ng kailangan gawin ni Johan, magpadala ng liham para kay Kim Bayong. Gayunpaman, ipinadala ni Sujon ang babaeng pulis na makikipagtulungan sa kanya upang lihim na protektahan si Johan kung sakaling may masamang mangyari. Pagkatapos, dinala ni Johan ang liham sa lugar ng pulong. Napakakipot ng lugar na ito, lahat ay nakasuot ng kapote na parang may ginagawang kahina-hinala. Hindi inaasahan na ang pinuno ng grupong ito ay ang may-ari ng kasino ng templo. Nagulat si Johan at gusto lang tumakbo, ngunit ipinadala ng amo ang isang misteryosong lalaki. Inilabas, sugatan at inutusan ang lalaking ito na itapon ang bangkay. Ang misteryosong lalaking gustong makilala ni Kim Bayong kay Johan ay naaresto na noon, kaya hindi niya nakilala si Johan. Biglang nagalit ang misteryosong lalaking ito, pinabagsak ang mga tauhan, at hiniling na sumama sa kanya si Johan. Nang makita ito ng may-ari ng kasino, gusto niyang baliktarin ang sitwasyon, ngunit sinamantala ni Johan ang pagkakataon at kasama ang misteryosong lalaki ay tinalo ang may-ari. Pagkatapos malutas ang problema, tumakas palabas sina Johan at ang misteryosong lalaki. Samantala, ang may-ari ng kasino ay mahigpit na binabantayan ng babaeng pulis at sa huli ay inaresto. Nang mahuli ang amo, nagpadala ang kanyang pinuno ng isang truck, hinarang ang sasakyan ng pulis at iniligtas ang amo ng kasino. Samantala, dahil sa matinding pinsala ng misteryosong lalaki, nawalan siya ng malay, kaya kinailangan ni Johan na makipag-ugnayan kay Sujon upang dalhin ang lalaking ito sa ospital at itago ang alaala. Ang misyon ni Kim Bayong ay pansamantalang natigil. Nang may kaunting oras pa bago bumalik sa bilangguan, nagpa siya si Johan na makipagkita sa batang biktima. Nakita niya ang bata sa isang ulila, ngunit sa kasamaang palad, patuloy na sinusubaybayan siya ng amo ng kasino hanggang ngayon. Lumalabas na noong nagkita sila dati, nilagyan si Johan ng tracking device. Kinailangan niyang makipag-away muli sa amo ng kasino. Ang nakakagulat ay hindi tumakas ang bata, bagkus ay naghanap ng pagkakataong atakihin ang amo. Pagkatapos, umalis siya kasama si Johan sa ulila. Narinig ng bata ang kanyang lola na binanggit ang mga taong gustong saktan siya. Ipinangako niyang tutulungan niya si Johan sa pag-imbestiga sa kaso dahil ang ama ng bata ay nasa kamay ng mga taong iyon. Ang pumalit sa kanyang ama ay ang salarin sa pagkamatay ng lola ni Johan. Habang lumalapit ang katotohanan, patuloy na hinahabol ng amo ng kasino. Wala nang magawa si Johan kundi dalhin ang bata at tumakas. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng ilang sandali ng pagtakbo, may isang sasakyan na dumiretso sa kanila.
Hindi nasugatan si Johan, ngunit malubha ang pinsala ng bata at maaaring hindi mabuhay. Ang kotseng iyon ay minamaneho ni Yang Ihue. Nang bumaba si Yang Ihue sa kotse, agresibo siyang humingi ng liham kay Johan. Agad na minaneho ni Sujun ang kanyang sasakyan at binangga si Yang Ihue upang iligtas si Johan. Si Yang Ihue ay isang malupit na tao, mabilis siyang bumangon at lumapit sa sasakyan ni Sujun at sinira ang bintana. Agad namang preno si Sujun, pinaikot ang sasakyan at umalis. Ang ingay na ito ay umakit ng atensyon ng mga tiwaling taga-usik. Kaya naman, patuloy na binigyang pansin ng mga opisyal ang kaso ni Johan. Nang bumalik sa bilangguan, hindi nasiyahan si Kim Bayong sa kaguluhang ginawa ni Johan. Ngunit dahil napanatili ni Johan ang liham, wala nang masabi pa si Kim Bayong. Pagkatapos, ipinaalam ni Sujun kay Johan na ang misteryosong lalaking nailigtas ay walang anumang impormasyon sa pagkakakilanlan. Ganoon din ang lahat ng tumulong kay Kim Bayong. Lumitaw si Yang Ihue dahil dati siyang tauhan ni Kim Bayong at pagkatapos ay nagtulungan silang dalawa upang patayin si Kim Bayong. Ikinulong nila siya, ngunit kahit na ganoon, palagi pa rin silang nag-iingat kay Kim Bayong upang maiwasan ang kanyang paghihiganti. Dahil palagi siyang nagtatago sa Tintinlu, walang magawa ang magkapatid ni Chairman Yang laban sa kanya. Hindi naman ganoon kaswerte si Johan. Nagpa siya ang mga tiwaling piskal na sirain ang panganib na ito mismo sa loob ng bilangguan. Bukod pa rito, dahil namatay na ang bata, kailangang humanap ang mga opisyales ng buwis ng isang tao na magpapanggap na nagkasala. Ang pagpipiliang ito ay napunta sa amo ng kasino. Naramdaman ng amo na mayroong mali at nagpa siya na kumilos muna. Nakatakas siya sa pagkubkob sa pamamagitan ng pagiging malupit. Samantala, sa bilangguan, ginamit ni Johan ang pahiwatig mula sa bata upang magbukas ng isang online account, naghahanap ng tunay na pumalit sa ama ng bata. Hindi niya inaasahan na ang katotohanan ay napakalupit, kaya agad siyang bumagsak. Para sa kung ano ang nakita ni Johan, pansamantalang hindi natin babanggitin, tingnan natin ang mga aksyon ng mga opisyal. Upang harapin si Johan na nagdudulot ng kaguluhan, walang magawa si Eidu kundi alisin ang buong sistema ng bilangguan. Kaya naman, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa mga bilanggo upang tingnan kung mayroong sinumang makakapagbigay ng panloob na impormasyon. Naghanda na si Johan ng maaga, ngunit karamihan sa mga bilanggo ay umiiwas ng marinig ang balita tungkol sa pagbisita ng piskal. Ang mga gustong magbenta ng impormasyon ay ikukulong muna upang mawala ng pagkakataong makipag-ugnayan. Ang dalawang mukhang propesor na natuklasan ni Johan noon ay palaging kinamumuhian siya. Nakahanap ng pagkakataon ang propesor na samantalahin ang paggawa ng trabahong paglilinis at nagpadala ng impormasyon tungkol sa kasino sa mga opisyal. Ilang araw matapos maganap ang high-stakes tournament sa kasino sa bilangguan, dumating ang mga opisyal kasama ang grupo ng mga taga-usig na gustong pumasok. Nakatanggap si Johan ng babala mula sa bantay at inayos na ni Siu Juan ang pinangyarihan, sinimulan ang pagtatapon ng mga natitirang ebidensya sa kasino. Maraming manlalaro ng sugal ang umalis sa pamamagitan ng likod na pinto ayon sa plano. Sa sandaling umalis na ang lahat, ang kailangan na lang ay ayusin ang mga kagamitan sa pagsusugal, ngunit hindi pabor ang panahon. Nang gabing iyon, malakas ang ulan, kahit na sinunog ang gasolina, hindi pa rin nasunog ng tuluyan ang malaking bilang ng kagamitan sa pagsusugal. Bagaman dumating ang piskal, nalinis na ang mga bakas ng kasino, ngunit sa mga natitirang pahiwatig lamang at sa network ng mga koneksyon ay nagawa pa rin ng mga opisyal na talunin ang kasino. Ang buong sistema mula sa direktor ng bilangguan hanggang sa mga gwardiya ay pinalitan, maging ang mga lugar na piitan ng mga bilanggo ay muling inayos. Ang mga tauhan ni Johan ay inilipat sa bilangguan ng kaaway. Sina Siung Juan at ang iba pa ay binugbog, at si Johan ay nakakulong kasama si Duchon. Kinamumuhian ng mga taong ito si Johan. Sa kabutihang palad, binigyan si Johan ng espesyal na pagsasanay ni Sun kung paano makipaglaban sa maraming tao sa bilangguan. Sinamantala niya ang pagkakataong lumaban upang atakihin muna na mas malakas ang atake kaysa sa kalaban. Anumang matigas na bagay sa selda ay maaaring maging sandata sa kanyang mga kamay. Matapos patumbahin ang maraming tauhan ni Duchon, sumunod naman siyang kumilos. Sa sitwasyong ito, upang iligtas ang kanyang buhay, kailangan ni Johan na patayin ang pinuno ng kalaban. Humanap siya ng pagkakataon na itulak si Duchon sa sandata ng ibang tao. Nasugatan siya at agad na umalis. Nang makitang may nangyaring pagpatay sa kanyang pag-upo pa lang sa posisyon, ayaw na ng bagong warden ng bilangguan ng isa pang pagpatay. Kaya kinailangan niyang ilipat si Johan sa ibang bilangguan upang ang mga opisyal ay makahanap ng paraan upang kumilos sa ibang lugar. Walang ibang pagpipilian si Johan, kaya kailangan niyang sumali sa koponan ni Kim Bayong. Pumayag si Kim Bayong na protektahan si Johan upang hindi siya mailipat ng kulungan, ngunit ang kondisyon ay pagkalipas ng ilang buwan kapag natapos na ni Johan ang kanyang sentensya sa bilangguan. Kailangan niyang patayin ang isang tao para kay Kim Bayong. Kahit na isang tao lang, agad na sumang-ayon si Johan. Paglabas niya ng kulungan, ang unang taong gustong patayin ni Johan ay hindi ang mga opisyal o si Bayonggok. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malaking pagbabago. Sa katunayan, sa account na iniwan ng bata ay naglalaman ng video ng pagkamatay ng lola, ang salarin ng lumantad ay si Sun. Agad na naramdaman ni Johan na niloko at pinagtaksilan siya. Sa muling pagtingin sa script, makikita na ang bata ay hindi masama.
Kaya bakit naman kaya inilagay ng bata ang lola ni Johan sa bitat? Ang dahilan ay dahil ang ama ng bata, ang accountant na si Gu, ay dinukot, at isang taong nakamaskara ang nagsabi sa bata na dalhin ang lola ni Johan sa isang lugar upang makalaya ang ama ng bata. Upang iligtas ang kanyang ama, sinunod ng bata ang hiling ng nakamaskara, ngunit hindi niya inaasahan na naging sanhi ito ng pagkamatay ng lola ni Johan. Si Johan ay isang makatuwirang tao at hindi niya sinisisi ang bata, kundi ang mga nasa likod nito, na si Son. Bagaman siya ang nagsagawa ng aksyon, tiyak na hindi basta-basta ginawa ni Sun iyon sa lola niya, kundi mayroong utak sa likod nito, na si Kim Bayong. Kahit na si Kim Bayong ang kaaway, sa ilalim ng bubong niya, walang magawa si Johan kundi yumuko. Hiniling niya kay Johan na patayin mismo ang accountant na si Gu. Agad na sumang-ayon si Johan nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos nito, humingi ng tulong si Kim Bayong sa mga maimpluwensyang personalidad sa Fintinlu upang panatilihing ligtas si Johan hanggang sa matapos ang kanyang sentensya sa bilangguan. Nang makalaya si Johan, si Sujun lamang ang sumalubong sa kanya, ngunit puno ng ngiti ang kanyang mukha, na para bang hawak niya ang lahat sa kanyang mga kamay. Sa katunayan, nang matuklasan ni Johan na si Son ang salarin, nakumpirma niya na si Kim Bayong ang nasa likod ng lahat. Kaya naman, sinadya niyang ayusin na ang propesor ay gumawa ng paglilinis at magpadala ng impormasyon sa mga opisyal. Pagkatapos nito, ang pagbagsak ng kasino sa bilangguan at ang kanyang pagpapanggap bilang isang bilanggo ay bahagi ng kanyang plano. Sina Kim Bayong at ang kanyang mga tauhan ay nabibilang lahat sa pakana ni Johan. Una, dumaan siya sa panahon ng pagsasanay sa bilangguan at ngayon, sa paggawa ng bawat hakbang, malapit na niyang kontrolin ang kanyang kapalaran. Hindi lang si Johan ang gumagawa nito, kundi pati na rin si Chief Hyung, na lihim na nagtitiis upang makahanap ng pagkakataon. Pareho sila ni Johan sa kanilang mga naging desisyon. Sa isang party ng tiwaling piskal na si Bayong-gok, biglang lumitaw si Chief Hyung at nagpahayag ng intensyon na sumuko. Siyempre, hindi kaagad naniwala si Bayong-gok at hiniling kay Chief yung napatunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpatay kay Johan. Kung hindi siya makakasali sa grupo ni Bayong-gok. Sa oras na ito, wala nang mapuntahan si Johan at nagtungo sa tirahan na inayos para sa kanya ni Sujun. 20 taon na ang nakalipas, ang kanyang ina ay nasangkot sa isang pandaraya at nagpakamatay bago pa mahuli. Sa katunayan, ang utak sa likod ng pandaraya na ito ay ang mga nasa gobyerno. Hindi lamang hinayaan na magdusa ang ina ni Sujun, kundi mayroon ding nasa likod na naglagay sa kanya sa impyerno upang maranasan niya ang lahat ng pagdurusa. Ang pinuno ng grupong iyon ay si Bayong-gok. Dahil dito, buong pusong tinulungan ni Sujun si Johan na mayroong parehong kaaway. Tungkol sa misyon na patayin ang accountant na si Gu, hindi na kailangang gawin ni Johan ng mag-isa. Inalis na ni Kim Bayong ang malalaking panganib at humingi ng tulong kay Gubon. Si Gubon ay dating Special Forces, pagkatapos ay naging abogado, at isang taong may kakayahan sa parehong panulat at tabak. Ibinunyag niya na ang accountant na si Gu ay nasa isang sauna at inutusan si Johan na hanapin ito. Matapos ang ilang paghahanap, nakita rin sa wakas ni Johan ang anino ni Gu at dinakip ito kasama si Gubon. Si Johan ay tila hindi nag-atubili na alisin ang accountant na si Gu at pagkatapos ay maayos na sinira ang kanyang katawan. Matapos mag-ulat ni Gubon, nakita ni Kim Bayong ang balita ng pagkamatay ni Wu sa kanyang pahayagan. Si Wu ang taong namamahala sa money laundering para sa Kim Group. Ang kanyang kamatayan ay nagpapababa sa kontrol ng mga kapatid na iyang sa grupo, at kasabay nito ay mas inilalapit si Kim Bayong sa muling pagkuha ng kanyang mga ari-arian. Gaya ng inaasahan, pagkalat ng balita ng pagkamatay ni Wu, mabilis na nagpulong ang Kim Group. Pangangasiwa ng pamumuhunan at pagpapatakbo ng money laundering ang Kim Group, at ang mga pinagkukunan ng kanilang pondo ay kinabibilangan ng 1/4 mula sa mga may-ari ng Immortal Palace, 1/4 mula sa Social Capital, at ang natitirang 1/4 mula sa High Rain Casino. Nang magkaroon ng problema si Wu, nagsimulang maputol ang financial supply chain. Sa oras na ito, mas naramdaman ng mga boss na mas mapagkakatiwalaan pa rin si Kim Bayong, at ito ang naging sanhi ng pagkakawatak-watak sa pagitan ng magkapatid na yang at ng iba pang mga lider sa grupo. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nakabatay sa kondisyon na si Wu ay napatay na. Sa katotohanan, hindi pinatay ni Johan si Wu, kundi lihim lamang itong itinago sa lugar ni Sujun. Hindi inaasahang ang sikreto na ito. Nalaman ni Gubon sa pamamagitan ng eavesdropping device sa relo ni Johan. Nang marinig ni Kim Bayong ang tunog mula sa eavesdropping device, hindi naging maganda ang kanyang reaksyon. Ilang beses nang naloko si Johan sa mga nakaraang taon, at ngayon ay hindi na siya inosente tulad ng dati. Alam niyang tiyak na sinusubaybayan siya, kaya sa araw na haharapin niya si Wu, nakipagtulungan si Johan kay Gubon upang isagawa ang isang sunod-sunod na plano. Sa una ay ipinadala ni Kim Bayong si Johan upang maghatid ng liham kay Gubon na ang totoo ay upang patayin silang dalawa. Sa kabutihang palad, nakaligtas silang dalawa at nakatakas mula sa mapanganib na sitwasyon. Naunawaan ito ni Gubon at siya, nahawakan niya ang napakaraming sikreto ni Kim Bayong. Kaya hindi maiiwasan na itapon siya ni Kim Bayong. Ang pakikipagtulungan ni Gubon kay Johan ang pinakamainam na pagkakataon para baliktarin nila ang sitwasyon at mabuhay.
Nang malaman na hindi patay ang accountant na si Gu, gumawa si Kim Bayong ng bagong plano at lumapit kay Bayong Gok sa pag-asang makakuha ng tulong mula rito, upang maalis ang magkapatid na Yang at mabawi ang kapangyarihan ng grupo. Samantala, kumikilos din sina Johan at Gubon. Ang target na ibinigay ni Gubon sa kanya ay ang shareholder ng kumpanya ng Chairman Yang. Nang malaman na lihim siyang sinasaktan ni Kim Bayong, hindi nagmadali si Gubon na harapin ito, kundi hinulaan ni Johan na hindi talaga siya naglilingkod kay Kim Bayong kundi isang tao mula sa Immortal Palace na ipinadala upang subaybayan si Kim Bayong. Dahil alam ito, hindi naglakas loob si Johan na magpabaya. Bagaman hindi kasing prioridad ni Chairman Yang si Kim Bayong, kalaban din niya ito, kaya sinimulan ni Johan ang landas ng paghihiganti ng Diyos ng pagsusugal. Ang mga may hawak ng shares sa kumpanya ni Chairman Yang ay may ugali ng pagsusugal. Napanalunan ni Johan ang mga shares mula sa kanila sa bawat taya. Ang kumpanya ay malapit nang iparehistro sa stock market kaya ang mga shares na ito ay madaling tataas ang halaga at magiging mahalagang ari-arian. Kasabay nito, nagsisikap din si Sujon na maghanap ng mga taong makakatulong. Si Johan, isang kilalang manunugal na pumapangalawa lamang sa magkapatid na Yang na si Lalasu ang napansin nila. Ang plano nila ay unti-unting makuha ang karamihan ng shares ng kumpanya sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga nakakalat na shares. Gayunpaman hindi pa rin ito sapat. Para talunin ang magkapatid na ito, kailangan ng mas matinding dago. Sa kabutihang palad, sa araw na ililista ang kumpanya, tiyak na magsasagawa ng malaking laro ng baraha si Chairman Yang. Ito ang pagkakataon para kay Johan na gawin ang mapagpasyang galaw. Siyempre, ang paunang kondisyon ay kailangan niyang makakuha ng imbitasyon para sa larong iyon. Alam ni Chairman Yang na nakalaya na si Johan sa bilangguan at nagsimula ng mangolekta ng shareholders sa isang baliw na paraan. Siyempre, handa na rin siya. Ang mga sugarol na nawala ng lahat dahil kay Johan ay nasa kamay na rin niya ngayon. Isang sugarol na pamilyar kay Johan ang mabilis na nakahanap kay Siung Juan na dating nakipag-ugnayan kay Johan. Dumaan si Siung Juan sa mahirap na panahon matapos isara ang kasino sa bilangguan habang umunlad naman si Johan. Ang pagbabago sa kapalaran na ito ay lalong nagpakagaling kay Siung Juan kay Johan at nagpasya siyang tulungan si Chairman Yang. Sa kabilang banda, si Johan, matapos maswerteng makatakas mula sa mapanganib na sitwasyon, ay nakilala ang isa pang mapanganib na karakter, si Son, na hindi kaya kulang sa plano laban kay Chairman Yang. Sa katunayan, ang malaking bahagi ng planong ito ay nagmula sa disenyo ni Son. Gayunpaman, masyadong pamilyar si Chairman Yang kay Son, kaya naisip ni Son na isama si Johan sa larong baraha upang isagawa ang huling pagtama. Kinabukasan, naging matagumpay ang paglista ng kumpanya at biglang tumaas ang presyo ng shares. Labis na nalugod si Chairman Yang sa pagtaas ng kanyang yaman. Agad siyang nagdaos ng isang malaking laro ng baraha upang ipagdiwang. Nang makita na inimbitahan si Johan na sumali, medyo nagulat si Chairman Yang ngunit tiwala na mababawi niya ang lahat ng shares na nawala. Bago umupo si Chairman Yang sa mesa, inalis na ni Johan ang lahat ng manlalaro sa mesa. Gayunpaman, ang mga taong ito ay pawang napakayaman, hindi madaling malinlang. Naroon din sila Oshi na kinontak ni Sujon noon. Ngunit ipinatalastas na ni Chairman Yang sa mga manlalaro na sisirain niya si Johan sa mesa ng baraha at hiniling sa kanila na makipagtulungan upang palibutan at hulihin si Johan. Nang umupo si Chairman Yang sa mesa, ang unang set ng kanyang baraha ay isang set ng 3. Ngunit hindi inaasahang mayroong set ng 4 si Johan na nagpilit kay Chairman Yang na umamin ng pagkatalo. Pagkatapos noon, ang set ng baraha ni Chairman Yang ay muling nadaig ng set ng baraha ni Johan na naging dahilan upang matalo pa siya ng isa pang bahagi. Sumunod ay natanggap ni Chairman Yang ang card na tanso. Pinakamalaki at naisip na sa pagkakataong ito ay mababawi niya ang lahat ng chips ni Johan. Ngunit hindi inaasahang ang baraha ni Johan ay isang mas malaking set ng 3. Sa puntong ito ay nagsimula ng mapansin ni Chairman Yang na may mali. May nagmamanipula sa mesa ng baraha na nagiging sanhi upang laging magkaroon ng mas malalaking baraha si Johan. Sa katunayan, matagal nang kinakalkula ni Johan ang laro ng baraha ngayon, kasama na ang pag-imbita ng kalaban kay Siung Juan. Binili niya si Siung Juan upang maging dobling ahente at ihayag ang kanyang impormasyon. Pagkatapos ay nakuha ni Johan ang listahan ng mga manlalaro at nangako na kukunin ang lahat ng kita sa mesa ng baraha. Sa harap ng pagkakataon sa negosyo na walang panganib, sino ang tatanggi? Kaya si Chairman Yang na nag-akalang palilibutan niya si Johan, ngayon ay kailangang humarap sa pananambang at hindi makakaasa sa kanyang mga kasama. Wala na siyang pagpipilian kundi umasa sa swerte. Sa card na Siyam at A, makakagawa siya ng malaking set ng 3. Tiwala si Chairman Yang na mayroong Siyam, T, at Lee sa mga public cards, samantalang mayroong 1, 0 at Lee si Johan na magkapareho ng suit, ibig sabihin ay isang mas maliit na set ng 3. Gayunpaman, tiwala rin si Johan na ang susunod na tagumpay ay nakasalalay sa kanyang swerte. Bago i-anunsyo ang resulta ng laro ng baraha, tingnan natin ang ginawa ni Johan nang malaman niyang gustong saktan siya ni Kepala Biro Hyung. Nagpatawag si Johan ng pulong kay Kepala Biro Hyung at diretsong nakipag-usap. Si Kepala Biro Hyung, gusto ni Kepala Biro Hyung na patayin si Johan dahil lamang sa sapilitang paraan,
upang mapabagsak si Byung-guk at pinili ang opsyon na ito. Gayunpaman, maaari na ngayong bigyan ni Johan si Kepala biro yung ng ibang paraan upang mapabagsak si Byung-guk, kaya hindi na nila kailangang patayin ang isa't isa. Nang malutas ang krisis na ito, mag-isa nang pumasok si Johan sa lungga ng tigre at nagningning sa mesa ng baraha. Sa huling paghaharap, ginamit ni Johan ang teknik ng pagpapalit ng baraha. Tinalo si Chairman Yang sa pamamagitan ng set ng 3 at 1-0 kumpara sa set ng 3 at siyam ng huli. Kasabay nito, kumikilos din sina Son at si Juan. Balak nilang dukutin ang financial assistant ni Chairman Yang. Nang makita nila si Sumin, naagaw na siya ng ibang grupo at dinala. Ang grupong ito ay aktwal na bahagi ng kalaban ni Johan. Nadakip si Sumin at napunta sa kamay ni Kim Byung. Sa kabilang banda, nang makita ni Chairman Yang na lubha siyang nalugi, nagalit siya at kinuha pa ang kutsilyo upang takutin ang mga manlalaro sa mesa, humihingi ng paliwanag kung bakit nila tinulungan si Johan. Habang naghahanap si Chairman Yang sa kanyang pagkalito, binunot ni Sujon ang kanyang baril at itinutok kay Chairman Yang. Agad na naramdaman ni Chairman Yang na hindi siya makakatapat sa baril niya. Upang patunayan na totoo ang baril, binaril niya ang binti ni Chairman Yang. Pagkatapos ay kinontrol niya at ni Johan si Chairman Yang at umalis sa pinangyarihan. Matapos makalabas, pinalaya nila si Chairman Yang. Agad na nagbigay si Chairman Yang ng malaking gantimpala upang tugisin sina Johan at Sujon. Walang sinuman ang nag-iisip na si Johan na mapanganib ay pipiliin ang prinsipyo na ang pinakapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar upang makapasok sa teritoryo ni Yang Ihwa. May tiwala siyang nagsuot ng guwantes at nagpasya na ipaghiganti ang batang lalaki. Gayunpaman, pagkatapos ng panahon ng pagsasanay sa bilangguan, si Johan ay hindi talaga kalaban niya. Sa kabutihang palad, handa na si Johan at gumamit ng karayom na pampamanhid upang pabagsakin siya. Gamit ang telepono at retinal information ni Yang Ihwa, kasama ang naunang nakuha na si Sumin, nag-access sina Johan at Sujon sa account ng Jinsen Group. Ang account na ito ay naglalaman ng napakaraming itim na pera mula sa mga Taikoon na masasabing mahalagang ari-arian ng magkapatid na Yang. Si Son sa kabilang banda ay nakaranas ng malaking kapahamakan, matagal na siyang sinusubaybayan ni Chairman Yang. Ngayon ay nakakulong na siya at itinuturing na kasabwat ni Johan. Sa oras na ito, si Johan ay nakasuot ng baseball cap, tumataka sa buong lungsod. Salamat sa kanyang pagiging palihim at mga kasanayan na natutunan mula sa maraming beses na pagtakas, nalampasan niya ang pagkubkob at sumakay sa isang taxi. Gayunpaman ang taxi driver ay si Hatdo, pinilit, ngunit pansamantalang hindi kalaban ni Johan. Sinabi niya na sina Byung-guk at ang mga Taikoon ay piniling talikuran ang magkapatid na Yang. Ang kalaban ng kalaban ay kaalyado, kaya hindi dapat maglaban si Johan at siya sa ngayon, gayunpaman hiniling niyang bumaba upang bumalik sa Blue Hole. Sa katunayan, nang madakip si Son, nakahanap ang magkapatid na Yang ng isang lihim na lokasyon at sinimulan ang unang interogasyon, pinipilit si Son na sabihin ang lokasyon at plano ni Johan. Kasabay nito, habang nag-a-access sa electronic account, dumating ang accountant ng AEV sa bangko upang kumpirmahin ang paglilipat ng pera. Handa na ang lahat, tinawagan ni Johan si Yang Ihwa, tinanong ang lokasyon ni Son at maghahanda ng magkita. Nang marinig ni Son na gagamitin ni Johan ang pera sa account upang ipagpalit, nagulat siya at nagduda. Hawak ni Johan ang isang electronic account na nagkakahalaga ng trilyong won at pumasok sa lugar ng magkapatid na Yang. Sa isang pindot lamang niya, maililipat ang buong halaga. Si Yang Ihwa, na nakasaksi na ng maraming malalaking kaganapan, ay hindi nataranta at hiniling kay Johan na ilabas muna ang telepono kung hindi ay mapanganib agad si Son. Gayunpaman, tila walang pakialam si Johan sa banta at hiniling kay Son na lumabas. Alam ni Son na hindi siya pwedeng maging duwag sa pagkakataong ito. Pagtalikod niya, agad na naghagis ng kutsilyo si Yang Ihwa na nakasugat kay Son. Mabilis na pinindot ni Johan ang boto ng paglilipat ng pera sa telepono. Tila walang pakialam siya sa kalagayan ni Son, samantalang ang magkapatid na Yang ay talagang interesado sa halaga ng pera. Sa ilalim ng presyon ng pera, tinawagan ng dalawang magkapatid si Suni. Pagkasakay sa kotse, agad na itinapon ni Johan ang telepono. Akala ni Chairman Yang at ng kanyang kapatid na ligtas na ang lahat, hindi nila alam na kinukumpirma pa rin ni Accountant Wu ang transaksyon. Nang matapos ang proseso, ang pera sa account ay napunta pa rin sa kamay ni Johan. Kasabay nito, hawak na rin si Son ng kanyang mga kamay, lalo pang lumalapit si Johan sa pagkumpleto ng kanyang plano ng paghihiganti. Gayunpaman, hindi tanga si Son. Kung ituturo niya si Kim Byung na umupa sa kanya upang saktan si Johan, hindi rin siya makakaligtas sa parusa ng batas. Dahil dito, ayaw pa rin ni Son na umamin sa kanyang kasalanan. Sinubukan ni Johan ang lahat ng malambot na pamamaraan, ngunit hindi ito epektibo, kaya nagpasya siyang gumamit ng mas malakas na paraan. Nawalan ng malay si Son dahil sa labis na pagkawala ng dugo sa kanyang binti. Samantala, iniisip pa rin ni Kim Byung naganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol si Johan. Ngayon ay natapos na ni Kim Byung ang mga pamamaraan upang magsagawa ng peking operasyon sa kadahilan ng pagpapagaling upang makalaya.
Pagkalabas niya, ang una niyang gagawin ay harapin si Johan at ganap na kontrolin ang lahat. Gayunpaman, sa mata ni Johan, patay na si Kim Beong. Halos natapos na ang paghihiganti na ito. Mabilis na na-diagnose si Kim Beong na may malubhang sakit at kailangan niyang lumabas para sa paggamot. Dahil sa makataong kadahilanan, hindi na siya kailangang bumalik sa bilangguan. Kailangan lang ni Kim Beong ng isang peking operasyon upang makumpleto ang mga pamamaraan. Nang tingnan niya ang balita sa ekonomiya sa telebisyon, nakita niyang nagbabalita ito tungkol sa istruktura ng shareholding ng kumpanya ni Chairman Yang, matapos mailista. Ngunit hindi nakita ni Kim Beong ang pangalan ng kanyang kumpanya sa listahan ng mga pangunahing shareholders. Sa huli, hindi na nagkunwari si Johan at idineklara na ang maruming pera at shares ni Chairman Yang ay ganap ng nasa kanya. Mula ngayon, maaaring magretiro si Kim Beong. Kumpiyansa siya dahil sa pag-aakalang may suporta siya mula sa Immortal Palace, ngunit hindi niya alam na nakipag-ugnayan na si Johan sa mga maharlika ng Immortal Palace sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Gubon. Sa mata ng mga matatandang tao ng Immortal Palace, si Kim Beong ay isang matandang tusong, laging lihim na nangangarap sa kanilang pera, samantalang si Johan ay isang bata, matalino at madaling. Mas madaling kontrolin. Higit pa rito, hindi pera ang motibo ni Johan, kundi ang paghihiganti lamang kina Kim Beong at Chairman Yang. Kaya, tinanggap nila ang ginawa ni Johan at ipinadala si Gubon upang tulungan siya. Galit na galit si Kim Beong na halos sumabog na ang kanyang baga, ngunit nang magsisimula na ang operasyon, binigyan siya ng nurse ng pampakalma at nakahiga siya sa kama ng ospital na hindi makagalaw. Higit pa rito, nagpanggap si Gubon na tagapag-alaga niya, ganap na kontrolado ang kanyang buhay. Gayunpaman, limitado rin ang kapangyarihan ni Johan. Siya ay talagang mga matatandang tao pa rin ng Immortal Palace. Ang paraan ng pagharap kay Kim Beong ay desisyon ni Gubon. Hindi nakalimutan ni Gubon na lihim siyang tinangkang patayin. Kaya, direkta niyang inutusan na patulugin si Kim Beong, pagkatapos ay dinala ito sa isang liblib na subur. Naroon din si Son na nawalan ng malay kanina. Ang susunod na gawain ni Son ay patayin siya. Nang inutusan ni Kim Beong si Son na patayin ang lola ni Johan, ito ay upang harapin ang magkapatid na Yang. Kailangan nila ang kooperasyon ni Johan. Gayunpaman, may pag-asa at katarungan pa rin noon si Johan. Kaya, inutusan ni Kim Beong na patayin ang lola ni Johan at isisi kay Kepala Biro Hyung, sinisira ang lahat ng suporta ni Johan. Kaya, si Johan lamang, ang tanging niyang magagawa ay ituring sila bilang kanyang huling pag-asa at lubos na maglingkod kay Kim Beong. Para patayin ang isang malupit na tao, tulad ni Kim Beong, walang nararamdamang anumang bigat sa damdamin si Son. Ngunit dahil sa labis na pagkawala ng dugo at impeksyon sa sugat, nawala ng malay si Son sa lupa at naantala ang pagharap kay Kim Beong. Ayaw ni Gubon na gawin ito ng mag-isa, kaya nakipag-ugnayan siya sa isang dating kalaban ni Kim Beong upang gawin ito. Dumating si Chairman Yang sa pinangyarihan at nakita sina Son at Kim Beong doon, hindi niya mapigilang tumawa. Agad niyang ipinag-utos na sunugin ang bangkay ni Son at dalhin si Kim Beong upang pahirapan ng dahan-dahan. Kasabay nito, natanggap din niyang ihwa, natanggap ang ulat at dinala ang kanyang mga tauhan sa pinagtataguan nila Johan at Sujon. Gayunpaman, nang pumasok siyang ihwa sa silid ng may matinding lakas, tanging isang grupo ng mga pulis at piskal lamang ang kanyang nakita. Nadakip siyang ihwa at kinasuhan. Maayos na nagaganap ang plano ng paghiganti ni Johan. Si Kim Beong, ang gumawa ng masama sa kanyang lola, at siyang ihwa, ang gumawa ng masama sa bata, ay parehong nagkaroon ng kanilang katapusan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng mga piskal na kinakatawan ni Beongguk ay hindi pa rin nagalaw. Nang tanungin ni Sujon si Johan kung paano niya haharapin si Beongguk, kinumpirma niya na ikukulong niya si Beongguk. Ngunit hindi nasiyahan si Sujon sa sagot na iyon. Kung epektibo ang batas, matagal nang nakulong si Beongguk. Ngunit ang katotohanan ay malaya pa rin siya. Nang madakip at makulong siyang ihwa, ang hiling ng mga Taikoon ay ibigay niya ang lahat ng dokumento na may kaugnayan sa grupo para sa paglilipat. Nang bumalik si Chairman Yang sa opisina ng grupo, kinokontrol na ito ng iba. Tila ang mga dayuhang Taikoon, ang tiwaling taga-usig, at ang Immortal Palace ay nagkasundo at nagpasya na iwanan ang magkapatid na Yang at si Kim Beong. Gayunpaman, ang pagtalikod sa mga taong ito ay hindi nangangahulugang tatanggapin ni Beongguk at ng iba pa. Hindi nila matatanggap ang pagpipilian. Dahil lamang kamakailan ay nagsasagawa ng investigasyon sa katiwalian ang Santo City, kaya hindi sila naglakas loob na kumilos ng walang taros at pansamantalang tinanggap ang pagpipilian ng Immortal Palace. Hindi maikakailan na napakagaling ng panahon ng pag-angat ni Johan. Mula sa isang talunan na nahulog sa kailaliman, umangat siya bilang isang bilyonaryong tagapamahala ng ari-arian. Ang taong tumulong kay Johan sa unang hakbang, si Son, ay nasa apoy na ngayon. Sa gitna ng apoy, bigla niyang idinilat ang kanyang mga mata at ang kanyang imahe sa isang kahabag-habag na kalagayan ay sumasalungat kay Johan na mayabang at mapagmataas. Nagdaos ng malaking pagpupulong ang mga tiwaling piskal. Si Beongguk na karaniwang mapagmataas ay tinawag ng kanyang pinakamatandang kapatid at hiniling na maghanda para sa paglilipat kay Johan.
Karamihan sa maruruming pera ng mga piskal na ito ay kailangang dumaan sa grupo upang linisin. Kaya, napilitan si Beongguk na makipag-ugnayan kay Johan. Upang pahirapan si Johan, nagpadala si Beongguk ng isang pangkat na pinamumunuan ni Hatdo, kasama ang isang grupo ng mga legal na tauhan na sumugod sa grupo, sa dahilan ng pakikipag-ugnayan kay Johan. Sa harap ng sitwasyong ito, handa na si Johan sa pag-iisip. Nakipagtulungan siya at umalis kasama ang pangkat. Nang dalhin siya sa harap ni Beongguk, nagkunwari si Johan na hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng lahat. Hindi siya nag-atubiling sabihin na ang kanyang layunin ay ipaghiganti ang kanyang lola at ipaalam kay Beongguk na natapos na niya sina Kim Beong, Chairman Yang at Son. Sa kasalukuyan, ang tanging natitirang kalaban ay ang huli niyang target. Tinanong niya si Johan kung alam niya kung sino ang nasa likod ng lahat. Binanggit muli ni Johan ang pangalan ni Ikepala Biro-hyung. Sinabi niya na sa simula ay hindi niya alam kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Ngunit nang makalabas siya sa bilangguan at makitang nagpadala si Kepala Biro-hyung ng mga tao upang patayin siya, naging malinaw sa kanya na lahat ay kagagawa ni Kepala Biro-hyung. Agad na napagtanto ni Beongguk na tiyak na nahuli si Kepala Biro-hyung habang sinusubukan papatayin ni Dohan. Agad na ipinakita ni Dohan ang kanyang paggalang kay Beongguk, nangako na magbabayad siya ng higit pa kaysa sa dating chairman Yang, basta tulungan siya ni Beongguk na manatili sa kanyang posisyon. Nagtitiwala si Beongguk sa pagkuha kay Bureau Chief Yung, kaya't agad siyang pumayag na makipagtulungan. Sa kabilang banda, si Kim Beong na dinala ni Chairman Yang ay nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Upang manatiling buhay, handa siyang ibigay ang lahat ng alam niya. Dati, maaaring hindi pinansin ni Chairman Yang ang kanyang pagmamakaawa, ngunit ngayon na desperado na rin siya, nagpasya siyang huwag muna siyang patayin. Kinukuha ang network ng impostor na Soro na ito. Tungkol kay Bureau Chief Yung, pagkatapos malaman ang desisyon ni Dohan at Beongguk, nagsimula na rin siyang kumilos. Ang una niyang nilapitan ay si Yang Hua. Gayunpaman, sa simula ay walang intensyon si Yang Hua na makipagtulungan kay Bureau Chief Yung. Inakala niya na nasa labas pa ang kanyang kapatid at mas makabubuti sa kapatid niya ang pananahimik. Tinawagan ni Yang Hua si Yang Jun sa pamamagitan ng koneksyon niya kay Bureau Chief Yung, ngunit pinayuhan siya ni Yang Jun na huwag magmadali at maghintay ng pagkakataon para mabawi ang lahat. Ngunit pagkababa ng telepono, naroon si Kim Beong sa tabi, patuloy na nanggugulo, barilin at tulungan si Yang Jun na umatake. Tulad ng paglalaro ng poker, ang depensa ay hindi makakapagpabago ng sitwasyon at upang makapag-counterattack, kailangan pa rin ang diskarte. Si Yang Jun na may mainit na espiritu ay tila mas sumasang-ayon sa ideya ni Kim Beong. Samantala, nang bumalik si Dohan sa korporasyon, si Sujeon ang pinakabalisa. Ang kanilang kalaban ay si Beongguk lamang at bilang resulta, kalmado pa ring nakipagkita sa kanila si Dohan. Kahit na alam din ni Sujeon na gusto ni Dohan na umatake mula sa loob upang sirain ang kapangyarihan ng mga tiwaling taga-usig, mangangailangan ito ng maraming oras at hindi mataas ang sansa ng tagumpay. Mas gusto pa rin niya ang paggamit ng karahasan upang malutas ang problema. Hindi gaanong nakipagtalo si Dohan, nangako lang kay Sujeon na gagamitin niya ang mga legal na paraan para lutasin ang problema at pananagutan ang legal na responsibilidad. Samantala, lihim na pinapakinggan ni Bureau Chief Hiyong ang pag-uusap ni Dohan at Sujeon sa pamamagitan ng listening device, pagkatapos ay seryosong kinolekta ang mga recording ng dalawa. Hindi niya inaasahan na kinabukasan, ipinatawag siya sa opisina ni Beongguk at nakatanggap ng utos na ilipat mula sa sentral na lugar patungo sa mas mababang lugar. Ito ay isang paraan upang protektahan ang kanyang peking imahe at humingi ng tulong kay Dohan. Kung ipapakita ni Bureau Chief Hiyong ang mga recording ni Dohan at Sujeon, maiiwasan niya ang paglilipat. Subalit sa kanyang puso, isa pa rin siyang matuwid na tao at naisip niyang ang mahalagang layunin ay tugunan si Beongguk, kaya't sa huli ay hindi niya isiniwalat ang mahalagang impormasyon. Gayunpaman, si Bureau Chief Hiyong na nailipat ng walang nagawa ay lumapit sa isa pang taga-usig na nag-iimbestiga ng korupsyon sa organisasyon, umaasa na makakakuha ng koneksyon upang harapin si Beongguk. Pagkatapos nito, binalak ni Bureau Chief Hiyong na bago siya ilipat ay samantalahin ang huling pagkakataon at kapansin-pansin na lumapit sa kanya si Dohan, nagpapahayag ng pagnanais na makipagtulungan upang talunin ang Tiansen Tower. Isang malaking isda na hindi mas mababa sa taga-usig. Walang inaasahan, ayon sa impormasyon na ibinigay ni Dohan, nang pumunta siya sa bilangguan ay wala siyang nakitang sinuman na nagngangalang Tiansen Tower. Lumabas na si Sujeon mismo ang nagtaksil kay Dohan at lihim na nakipagsabwatan sa warden upang makipagtulungan sa Tiansen Tower. Sinubukan niyang makipagkasundo sa Tiansen Tower upang palitan si Dohan. Totoo bang ipinagtaksil ni Sujeon si Dohan? Sa sandaling ito, isang dobleng pagkabigla ang ibinunyag. Ilang araw na ang nakalipas, nang makipag-usap si Dohan kay Sujeon, alam niyang nakikinig si Bureau Chief Hiyong, sinamantala niya ang pagkakataong ito, sinakripisyo ang kanyang sarili para makalabas si Sujeon sa entablado. Basta't isipin ng Tiansen Tower, na sinusubaybayan dahil sa alitan sa mga tiwaling taga-usig, iisipin ng malalaking personalidad na ito kung paano ililigtas ang kanilang sarili. Lubhang matagumpay ang plano ni Dohan.
Matapos marinig ng Tiansen Tower ang ulat ni Sujon, nagpasya silang huwag pansinin si Duhan. Hindi na pinayagan ni Duhan si Sujon na palitan siya. Gayunpaman, mabilis din ang reaksyon ni Bureau Chief Hiyung. Lihim niyang inimbestigahan ang Tiansen Tower, ngunit sa huli ay nabigo, malinaw na may nagpaalam ng maaga. Hindi marami ang nakakaalam, pinaghihinalaan ni Bureau Chief Hiyung na maaaring ipinagtaksil siya ni Duhan. Tinanong ni Duhan kung ang pagpapatuloy ng investigasyon ay, kaya ginawa niya ito, sa huli ang sinuman ay mapipinsala ay siya mismo. Siya ba ay ganoon katanga? Nalaman ni Bureau Chief Hiyung na tama si Duhan, sa huli ay kinumpirma ang sanhi ng pagtagas ng impormasyon ay dahil sa pakikinig. Plano niyang pumili ng isang araw upang muling suriin ang panloob na sistema ng korporasyon. Narinig ito ni Bureau Chief Hiyung, lihim siyang nag-iisip kung paano tatanggalin ang kanyang listening device. Dahil bago pa man imbestigahan ni Bureau Chief Hiyung ang Tiansen Tower, inaresto na niya si Gubon, kaya't ang Tiansen Tower ay nawalan na ng tagapamahala at Gubon at Duhan. Mapapalitan ni Sujeon ang trabaho ni Duhan, ngunit ang posisyon ni Gubon, kailangan din ng kapalit. Nagpasya sina Sujon at Johan na pumili ng hindi inaasahang kandidato. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Sujon si Heung at iminungkahi na palitan niya si Gubon bilang bagong tagapamahala ng Cheonseonru. Walang gaanong kapangyarihan si Heung sa mga taga-usig, ngunit ngayon ay maaaring ang Cheonseonru ang maging malaking tulong. Para sa Cheonseonru, pinili nila si Gubon bilang tagapamahala dahil isa siyang abogado at enforcer. Si Heung, bilang isang taga-usig, ay maaaring ituring na isang pinahusay na bersyon ni Gubon. Nagkasundo ang dalawang panig na magtulungan. Di nagtagal pagkatapos ng utos sa paglilipat ng pinaandar ang surveillance system at umangat sa posisyon si Byung-guk dahil sa black politics. Samantala, si Heung, na dapat ay ipinatapon sa hangganan, ay napromote din dahil sa koneksyon ng Cheonseonru at iba pang matataas na opisyal. Nang marinig ni Byung-guk ang balita tungkol kay Heung, nawala ang kanyang kasiyahan sa pagdiriwang ng promosyon. Ipinakita nito na mayroong isang kaaway na puwersa na tumutulong kay Heung. Sa gayon, muling lumitaw ang isang lumang problema, iyon ay ang orihinal na dahilan kung bakit nakulong si Johan. May video si Taigwang kung saan tumatanggap si Byung-guk ng iligal na pera sa kasino. Kailangan niyang tiyakin na hindi kailanman may mapapubliko. Kasabay nito, biglang nakatanggap ng imbitasyon si Yang Jun mula kay Sujon. Dati siyang binaril ni Sujon at may galit pa rin, ngunit pinayuhan siya ni Kim Byung na samantalahin ang anumang pagkakataon. Kahit na ito ay isang bitag, dahil para sa isang tao na wala ng anuman, may halaga pa rin ito. Kaya't pinigil ni Chairman Yang ang kanyang galit at nakipagkita kay Sujon. Ang mensahe na gustong iparating ni Sujon ay simple, plano niyang alisin ang posisyon ni Johan bilang tagapamahala sa korporasyon. Maaari silang magtulungan upang makamit ang layuning ito. Kasabay nito, iminungkahi din ni Sujon kay Chairman Yang na iligtas si Yang Hua. Maaari silang magkaloob ni Bureau Chief Hiyung upang matimbang ng husto ang panloob. Kaya, sa proseso ng paglipat ni Yang Hua, biglang lumitaw si Chairman Yang sa tabi ng kanyang kapatid. Agad na naunawaan ni Yang Hua ang pahiwatig, ginamit ang oras sa paghugas, pinatumba ang gwardiya, at tumakas. Sa puntong ito, handa na ang gawain ng pagpapabagsak kay Byung-guk. Susunod, kailangan ding gumanap ni Johan ng isang dula sa harap ni Byung-guk. Nabanggit na noon na ang ina ni Sujon ay naging biktima ng financial scam ni Byung-guk. Pagkamatay ng kanyang ina, ipinagbili si Sujon ni Byung-guk sa black market at lumabas. Ngayon, hindi na nakilala ni Byung-guk si Sujon bilang ang babae noon. Nang sabihin ito ni Johan, natatandaan agad ni Byung-guk ang kanyang pinakamatinding kaaway. Ngayon, basta't utusan ni Byung-guk na patayin si Sujon, maaari na niyang hawakan ang ebidensya ng pagpatay na ginawa ni Byung-guk. Gayunpaman, naunawaan din ng dalawa na ang paglalantad ng pagkakakilanlan ay hindi sapat na nakakapukaw. Kailangan nilang lumikha ng isang patibong upang magpasya si Byung-guk na pumatay. Kaya't binalak ni Sujon na magsagawa ng isang patibong upang tawagan si Byung-guk at ang kanyang kasamang si Yang Hua. Dapat malaman na matapos siyang iwanan ni Byung-guk, alalim ang galit sa pagitan ng dalawang panig, at si Yang Hua ay isang napakalakas na gangster. Naramdaman ni Yang Jun na lihim na sinisiraan siya ni Sujon. Nasasaktan, kaya hindi niya matitiis at gustong alisin si Sujon. Sa pagpupulong na ito, hindi lumitaw si Yang Hua, ngunit si Kim Byung ang humarap kay Sujon. Mas nakakatakot pa, direkta niyang itinuro na si Sujon at Johan ay magkasabwat at halos ibinunyag ang kanilang plano. Pagkatapos, gustong takutin ni Sujon gamit ang baril, ngunit madali itong nalutas ni Kim Byung salamat sa isang warning software na kayang magbigay ng signal kung siya ay mamatay. Gayunpaman, upang pigilan si Yang Hua na mawala ng kontrol, hinaluan ni Sujon ng pampatulog ang tsaa. Para sa kanya, sapat lang ang dosis, ngunit para kay Kim Byung, ito ay medyo mahigpit. Nang bumagsak si Kim Byung, mahigpit siyang hinawakan ni Sujon, hindi pinayagang makatakas muli ang impostor na ito. Sa wakas, lumitaw ang pinakamahalagang karakter, si Ginang Lam. Nabanggit na dati ang tatlong chairman ng conglomerate, kabilang ang isang malaking tycoon.
Si Ginang Lam ang pinuno ng malaking taikoon. Kamakailan, madalas magkaproblema ang sitwasyon ng conglomerate at hindi na makatulog ng mahimbing ang taikoon. Direktang pumunta si Ginang Lam sa Korea upang alamin ang sitwasyon at harapin ang mga walang kakayahang empleyado sa Korea. Ang unang utos na ibinigay ni Ginang Lam ay patayin si Jo-han, na patuloy na nagdulot ng gulo pagkatapos manungkulan. Sa kabilang banda, dahil kay Kim Bayong na nagpanggap at gumamit ng labis na dosis ng pampatulog, nang suriin siya ni Soo-jeon ay nagkaroon na ng cardiac arrest. Isang malaking personalidad tulad ni Kim Bayong ay pumanaw na. Binalutan ni Soo-jeon ang kanyang bangkay at inasikaso sa labas. Sa pagkakataong ito, nakatanggap si Soo-jeon ng mensahe mula kay Ginang Lam na sinumang pumatay kay Jo-han ang papalit sa posisyon ni Jo-han sa conglomerate. Nang marinig ni Beongguk na si Soo-jeon ang kanyang dating kaaway, nagpadala siya ng isang tao upang imbestigahan ang tunay na pagkakakilanlan ni Soo-jeon. Sa pagkakataong ito, kapapalis lang ni Jo-han sa conglomerate na may proteksyon ng kanyang mga tauhan, nakatanggap siya ng mensahe ng babala mula kay Soo-jeon. Dahil hindi sila makapag-usap sa loob ng sasakyan, pumunta si Jo-han sa isang gusali sa tabi ng daan upang alamin ang sitwasyon. Natuklasan niya na ang kanyang mga tauhan ay kasalukuyan ng gustong manakit sa kanya. Si Jo-han ay biglang tumakas, umiiwas sa pagtugis ng maraming gangster. Sa wakas, nang sumakay siya sa kotse ni Soo-jeon, siya ay pansamantalang ligtas. Ngayon, kalahati ng lungsod ng gangster ay sinusubaybayan si Jo-han, kasama na ang bumalik na may-ari ng kasino. Alam niyang si Seung-hwan ay kasama niya. Dahil kay Seung-hwan, nagpa siya si Jo-han na isugal ang kanyang buhay upang iligtas siya. Mag-isa siyang pumasok sa korporasyon, tinalo ang mga nasa ibaba, kinuha ang mga sandata at pagkatapos ay umakyat upang harapin ang may-ari ng kasino. Habang naghahanda ang dalawa para sa laban, biglang namatay ang mga ilaw sa palapag. Kinailangan ni Jo-han na lumaban sa dilim. Lumabas na si Chairman Yang Ai, naimbestigahan ang bakas ni Jo-han at nagpadala rin ng mga tao upang patayin siya. Bagaman hindi na malakas ang kanilang kapangyarihan tulad ng dati, hindi pa rin sila maaaring maliitin. Nahati ang dalawang magkapatid sa dalawang direksyon, umatake si Yang Hua mula sa harapan, habang pumasok si Chairman Yang mula sa pangunahing pinto upang hanapin lamang ang posisyon ni Jo-han. Nang dumating si Chairman Yang at ang dalawa sa digmaan sa dilim ay lumalala, parehong malubhang nasugatan sina Seung-hwan at Chairman Yang. Nakipaglaban si Jo-han hanggang sa huling minuto kasama ang may-ari ng kasino. Naramdaman ni Seung-hwan na malapit na siyang mamatay bago siya mamatay at ipinagkatiwala ang kanyang pamilya kay Jo-han. Napansin ng may-ari ng kasino na kung maghihintay pa, mapipinsala ang lahat. Nagpa siya siyang gumamit ng elevator para tumakas, para hindi siya matalo nang hindi muna umaatake. Bilang resulta, inatake at napatay si Hatdo sa kamay ng may-ari ng kasino sa ganitong paraan. Sa oras na ito, nakatanggap na ng abiso ang pulisya at mabilis na papalapit sa korporasyon. Nakita ni Yang Ihwa na malubha ang pinsala ng kanyang kapatid at si Jo-han, ngunit hindi na makagawa ng anumang aksyon. Kung papatayin niya si Jo-han, magiging wanted na kriminal siya, at tiyak na hindi niya madadala ang kanyang malubhang nasugatang kapatid na makalusot sa blockade ng pulisya. Para iligtas ang kanyang sarili at ang buhay ng kanyang kapatid, magagawa lang ni Yang Ihwa na hayaang tulungan siya ni Jo-han. Sa huli, nakaligtas si Jo-han sa insidenteng ito, ngunit malas naman si Beongguk. Mahalagang malaman na si Hatdo ang pinuno ng mga tiwaling taga-usig. Dahil sa utos ni Beongguk, namatay si Hatdo gayunpaman, ang pagbabagong ito ay tuluyang nagpabagsak sa plano ni Soo-jeon at Jo-han. Sa desperasyon, sa huli ay nagpa siya si Soo-jeon na hanapin mismo si Beongguk upang magpaliwanag. Hindi alam ni Beongguk na may dalang baril si Soo-jeon, akala niya inabaliw na ito. Hindi inaasahan, biglang itinutok ni Soo-jeon ang baril kay Beongguk. Tungkol naman kay Jo-han, ilang araw na ang nakalipas, inilabas niya ang malubhang nasugatang si Chairman Yang ngunit hindi niya nailigtas. Hindi pa gaanong natutulungan ang tao. Gayunpaman, nang malapit nang mamatay si Chairman Yang, nagpa siya siyang hilahin si Beongguk pababa kasama niya. Nalaman lang ni Jo-han na ang lihim na video ay nasa kamay pa rin ni Taegwang. Bagaman tila nalason si Taegwang at nawala ng malay, hindi niya nawala ang kanyang alaala. Matyagang nakipag-usap si Jo-han sa saksi at walang intensyon si Taegwang na panatilihing lihim ito. Isinulat niya ang lokasyon ng video sa vault ng kasino sa loob ng bilangguan. Sa mahalagang ebidensyang ito, mayroon na namang legal na paraan si Jo-han upang harapin si Beongguk. Balik sa kasalukuyan, nang handa nang bumaril si Soo-jeon, biglang dumating ang oras at pinigilan siya. Ang masamang tao ay inaresto pagkatapos at ang mga matuwid na taga-usig ay kinabukasan, pinakawalan ang mga tiwaling piskal. Nang gabing iyon, hindi inaasahang nakatanggap ng text message si Beongguk mula kay Jo-han na nag-imbita sa kanya sa opisina ng korporasyon. Walang pag-aalinlangan, nagpunta si Beongguk mag-isa para makipagkita. Akala niya hindi siya kayang saktan ni Jo-han, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang mga kaaway at matuwid na piskal ay nagtipon dito upang usigin si Beongguk. Sa simula ay pinabulaanan pa ni Beongguk, iniisip na wala si Jo-han ng sapat na impormasyon. Hindi niya inaasahan na si Jo-han ay may kumpletong hanay ng ebidensya at naroon din ang mahalagang saksi na si Yang Ihwa.
Sa matagal ng panahon, ang kapatid ng chairman na si Yang ay tinutulungan si Beongguk at ang iba pa sa kanilang trabaho. Marumi. Bilang resulta, kapag may nangyaring aksidente, pinabayaan sila. Ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid ay nagpagising kay Yang Ihwa na kung siya ay mamamatay, dapat niyang isama ang isang masamang tao sa kanyang kamatayan. Nang makita ni Beongguk ang video ni Yang Ihwa, mayroon pa rin siyang kaunting pag-asa dahil alam niyang sa mga ebidensyang ito ay mayroon pa rin siyang pagkakataong manalo sa kaso. Gayunpaman, ang video mula sa saksi na may kahinaan ay ganap na sumira sa kanyang psychological defense. Malinaw na naitala sa video si Beongguk na kumikita ng pera sa mga piling tao sa kasino. Sa kasalukuyang sitwasyon, sa legal na paraan, tiyak na talo si Beongguk. Ngunit si Beongguk, alam niyang mayroon pa siyang ibang alas. Sinabi niya kay Johan, kung ipapalabas ang video, kahit hindi makulong si Johan, tiyak na may gustong kumuha ng kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na ang taong gustong pumatay kay Johan ay inimbitahan din sa pinangyarihan. Muling nagpakita si Ginang Lam ng napakaganda. Lumabas na si Johan at ang mga matuwid na taga-usig ay lihim na nakipagkasundo. Sisiguraduhin nilang hindi masisira ang interes ng Chaebol sa mataas na ulan sa kaguluhang ito. Sa kabaliktaran, ang panig ng mataas na ulan ay hindi na rin maghahanap kay Johan. Nang matanggap ni Ginang Lam ang impormasyon, naramdaman niyang ang pagprotekta kay Johan ay magagarantiya ang kanyang sariling interes. Dahil nagbigay ng pangako ang gobyerno ng South Korea, natural lang na hindi siya tumanggi. Agad niyang kinilala ang pagkakakilanlan ng tagapamahala ni Johan, at kasabay nito ay pinutol ang kanyang relasyon kay Beongguk. Nakita ni Beongguk na malala na ang sitwasyon, kaya tanggapin na lang niya ang kanyang kapalaran. Matapos ideklara ang kanyang pagtatanggol tungkol sa paghihiganti, tumayo siya sa silya ng nasasakdal. Kahit mayroon pang ibang tiwaling piskal si Beongguk sa likod niya, kung ibubunyag niya sila, hindi lang mawawalan ng mag-aalaga ang kanyang pamilya, kundi haharap din sila sa paghihiganti. Wala na siyang pagpipilian kundi pasanin ang lahat ng kasalanan ng mag-isa. Ngunit sa paggawa nito, kahit na hindi gaanong nadamay ang mga tiwaling opisyal, ang mga mapanlin lang sa video tungkol sa transaksyon. Ang transaksyon upang kumita ng pera ay hindi nakatakas sa parusa. Bukod pa rito, sinira ng paglitaw ng saksi ang malalaking interes ng korporasyon. Sa huli, nanalo ang hustisya sa huling paghaharap. Ang araw na iyon din ang araw na makukulong si Beongguk. Nakapagtataka, hindi nakulong si Beongguk, ngunit agad siyang inaresto ng may-ari ng kasino. Pagkababa ng sasakyan at matapos magtanong ng ilang katanungan, naguguluhan ang magkabilang panig. Akala ng may-ari ng kasino na si Beongguk mismo ang nagnakaw sa bilangguan, ngunit hindi alam ni Beongguk na ginawa niya iyon. Sa sandaling ito, lumitaw si Sujon, binaril niya ang may-ari ng kasino at ang ilang sa kanyang mga tauhan. Lumabas na lahat ng nangyari ay dahil sa kanya. Ang planong iyon ay sa kanya. Talagang may kakayahang makabalik si Beongguk, ngunit para masiguro na makatanggap siya ng nararapat na parusa, nilinlang ni Sujon ang may-ari ng kasino na ilabas si Beongguk, pagkatapos ay binaril niya ng 2 beses ang tuhod nito, na naging dahilan upang maging lumpo si Beongguk. Masakit, ngunit si Beongguk ang naging sanhi ng pagkamatay ng ina ni Sujon at nagtulak sa kanya na bata pa sa madilim na mundo ng libangan. Ngayon, kailangan din niyang danasin ang parehong sakit. Matapos makumpleto ang kanyang plano ng paghihiganti, nagtungo si Sujon sa istasyon ng pulisya upang sumuko at kalmadong tinanggap ang nararapat. Hindi pinili ang landas na maging isang lumabag sa batas tulad ni Beongguk. Dito nagtatapos ang episode. Salamat sa lahat ng nanood ng video. Magkita-kita tayo sa susunod na video.